Ang mundo'y may 8 abot tanaw. Sa paghuhula ng hiyas, 4 na paaralan ang umusbo, bawat isa ay nagduwal ng mga dakilang bihasang ulo sa Jamho, sa kanilang kagalingan. Pagsusuri sa marka. Tinig ng bato. Paghanap ng ugat. Duyog ng diwa. Pagkadalubhasa mo sa mga ito, Tiancheng, at ikaw na ang magiging pinakamahusay na mambabato sa buong mundo. Nakatago ang jade sa bato. Ang mga landas ng ki ang patayan, na ang pagtuklas ay para sa mga may dalisay na diwa. Mula kaliwa pa kanan. Imperiong Bird. Lilang Jade. Salamin Dragon na hiyas. Esmeralda ng Hari. Nasakop mo na ang 4. Nasining sa hiyas sa rurok nito. Walang hanggang kayamanan ang nasa iyong palad. Panluloko lang ang pagbabato. Siyam sa 10 pandaraya. Dati bihasa ang aking ama, ngunit malupit ang wakas niya. Hindi na ako sa sugal muli, hindi na. Itay, kahit bihasa ka, di ka na iligtas sa karimlan. Hindi ko tatahakin ang landas mo. Ang earn dito'y nasa 10,000 yen. Hanggang 5,000 yen papunta sa 2,000 yen. Alin ang kailangan mo? May mas mura pa ba? 500. Mas mababa pa. Lugmok na hampas lupa. Libre na ito. Kunin mo, tumalis ka na. Isang hiwa sa kahirapan. Isang hiwa sa yaman. Ang huling hiwa walang uwian. Shi Tiancheng, walang kwentang tanga. Ni Ernay di mo, may pambili ng marangal? Sino ang nagsabing di niya kaya? Bigyan siya ng Japanese yens 100,000 na urna at pangunahing libingan ang pinakamahusay na milyonaryong puntot. Agad pong gagawin, ako na ang bahala rito. Ikaw ay Ang iyong ama ang nagligtas ng buhay ko. Narito ako para sa huling pagpapaalap. salamat. Kung wala ka nang mapupuntahan, Ang mga batong binili mo, walang isa man sa kanila ang dekalidad. Anong nangyayari dito? Oh, Master Wu, ikaw ay mula sa Imperial Jade Workshop, punong tagatasa, kumikita ng milyon taon-taon. Paanong makakakumpara ang mga junior sa iyo? Kalma lang po. Malamig na jadate. Nakita niya ito, di ba Wukang? Shi Tiancheng, ikaw na hamak na tagalinis. Paano mo nagawang hawakan ang mga batong iyon? Sinabi pa ni Master Wu na basura sila. Bakit ilalagay sa premium na kahon? Walang silbi, kung hindi ka pinoprotektahan ni Miss. Kitang-kita ko na sana kita noon pa. Hoy. Opo, Miss. Gusto kang makita ni Miss. Sumama ka sa akin agad. Kung saan nagtatagpo ang lumot at berde, nakatago ang jade. May jade ang batong ito. Nabigo ako ng aking mga mata. Halos mali ang paghusga ko dito. Maari ba? Hindi impossible. Si Shi ay isa lamang tagalinis. Hindi marunong humukom ng bato. Miss,
Pasensya na. Teka, lumingon ka. Director Gao. Ako ay... Director Gao, ikaw ay... Ang yaman ay mapanlin lang. Ang pagtatangi ay malalim. Gusto akong ipakasal ni Papa sa Sa kilalang playboy na iyon, ayokong ang yaman ko'y makuha ng isang masamang tagapagmana. Gusto ko lang mabuhay para sa sarili ko. Kahit isang gabi lang. Sapat na iyon. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papanagutin. Tianqing, hindi tayo para magkatagpo. Sa iisang mundo, heto ang $1 milyong. Lisanin mo ng tuluyan ang River City. 10 milyon. Ngayong ikaw ay naging babae ni Shi Tianqing. Hindi kita pababayaan. Sa buhay na ipagtatanggal kita. Binibining Gao. Tianqing, nandito ka pa rin. Galing ako sa Royal Jade Mansion. Paano ako alis? Nakikipag-usap ang amo ko kay Binatang Chin. Ikaw na mababang tagalinis. Hindi dapat nandito. Hindi ka karapat dapat dito. Ako. Kailangang umalis si Tianqing sa Royal Jade Mansion at sa River City agad. Ang kasal natin ay itinakda ng pamilya. Binibining Gao, dito ako para sa'yo. Binatang Qin, bagamat pumapayag ang aking ama, ang Angkan Gao ang hari sa pangangalakal ng Jade sa maraming sigli para makuha ako. Kailangan mong patunayan ang galit sa pagkilatis ng Jade. Sa harap ng mga panauhin, may lakas ka ba? Hamunin ako sa pagkilatis ng Jade. Yamang. Nagpanukala ka ng labanang ito, lalahok ako ng buong sigla. Ngunit kapag natalo ka, sasama ka sa akin, bilang aking asawa. Sang-ayon ka? CJ, tingnan natin kung si Binatang Qin ay kayang talunin ang aking 3 dalubhasa. Ginoong Ling Xiao, 50 taon sa pagkilatis ng Jade. Iginagalang sa 2 probinsya. Ginoong Zhu Hong, mula sa angkan ng mga dalubhasa. Nangungunang eksperto sa hipakan. Ginoong Wu Kang, 40 taon sa larangang ito. Nakahanap ng 100 imperial na Jade. Ang 3 batong ito, mula sa River City Jade Association, ay napakahirap kilatisi. Maraming ekspertong nabigo dito. Magpapadala tayo ng mga eksperto. Ang pinakatamang pagkilatis ang mananalo. Kapag nanalo ka sa 3 pagsubok, 3 sunod na panal, saka ka lamang maaaring pakasalan ng aking anak. Lampasan ng 3 pagsubok. Nakakatuwa, talagang nakakamangha. Ngunit Gao, sa akala mo ang pagdadala ng 3 hanghang na ito ay makakatakot sa akin? Akala mo ba ako si Chinzi ay hindi makakahanap ng tunay na eksperto? Sino ang matandang may pantakip sa mata? Mukha siyang napakalakas. Baka siya ay isang maalamat na tagatasa ng hiyas. Ang humarap sa 3 maestro nang may ganitong kumpiyansa. Talagang pambihira siya. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan?
Anong paaralan ang iyong kinakatawan? Ako si Luo. Tinatawag nila ako, Multong Mata. Diyos ko, si Multong Mata Luo pala ito, isa sa 4 na maestro ng pagtatasa ng hiyas. Ito, siya ay buhay na alamat sa larangan ng mga hiyas, isang maalamat na tao. Bakit siya narito? Kilalang kilala ang pangalan ni Multong Mata. Sa wakas ay nakita ko na ang tunay na tao. Sa kanyang pagdating, hindi matatalo si Binatang Chi. Nakakuha pala si Kins ng daluyan ng pagtatasa na maestro. Multong Mata, Binibini, nasa peligro tayo. Anong gagawin natin? huwag magulo. Pagkatiwalaan si Matandang Lin. Guro Multong Mata, ipakita mo sa mga impostor na ito ang iyong tunay na kapangyarihan. Ngayon, durugin silang lahat. Patunayan natin ang tunay na galing. Ang kanilang lahi ay walang kwenta. At saka, akin na ang pinakamagandang dalaga ng Jiangcheng bilang nobye ko. Tumigil na ako sa pagsusugal, ngunit kung hindi ko mapoprotektahan ang aking babae, anong klaseng lalaki ako? Mga basurang katulad nyo ang nagpapakilalang eksperto. Ilang taon lamang kayo sa propesyon na ito, ang maliit ninyong swerte, ang gumawa ng peking reputasyon. Sa aking multong mata, mga dayaan nyo, ay nakakatawang walang sais. Multong Mata Luo, sinasabing 4 na paaralan lamang, daluyan, mineral, palso, at diwa, ang may tunay na maestro, ngunit ako si Lin Xiao. Una ka o ako. Ang palaka sa balon, hindi makaunawa sa lawak ng langit sa kanyang kulungan. Kung may bayag ka, taasan natin ang pusta. Anong pusta? Isang mata lang ang meron. Kinamumuhian ko ang mga sugapa sa pagsusugal ng hiyas. Kung ako ang manalo, kukunin ko ang isang mata mo. Sang-ayon. Isang mata ang ipupusta ko. Mahirap tasahan ng magaspang na batong ito. Ngunit ako si Lin Xiao, naniniwala na may hiyas ito na may yelong kalidad. Multong Mata, ngayon, ikaw naman. Ang multong mata na Luo ay karaniwan lang, batayang teknik lang ng pagtingin sa mga ugat ng bato. Bakya ang kagalingan. Walang laman ang batong ito. Hindi karapat-dapat maging marmo, katulad mo. Walang kwenta. Bulag ka, magaspang ang balat nitong bato. Pero pino ang butil, matigas na parang bakal. Tipikal na moxie siya, paano mawawala ng hiyas? Ayon sa pamantayang pagtasa, may kita dapat itong bato, walang duda. Multong Mata Luo, pabaya ang paghusga mo. Mukhang ang kilalang, 4 na paaralan ng hiyas. Ay palabas lang. Mga palakang walang malay, di karapat-dapat sa talino ko. Tigil ang salitaan, putulin na. Imposible. Nagkamali ba ako? Malinaw ang mga kulay ng ugat. Binibini. Natalo si Guro Lin. Paano nangyari ito? Ano? Hindi ka panipaniwala ito. Kahit ang mga Diyos di makakabasa ng batong Jade, sino aakalain si Master Li? Nakita mo ba? Kay Hangal, ng mga ululang matanda. Sa harap ni Senior Ghost Eye. Lahat kayo ay langgam lang. Ipagmalaki mong nasaksihan mo ang kakayahan ko. Pinakamalaking karangalan mo. Ayon sa postahan, si Lin Xiao, kailangang mawala ng mata. Ang mata ko. Tama na, palayasin siyang Lin na ito. Ang mata ko. Kaya Miss Gao, magpaganda ka na, at hintayin mo ako, para sa ating gabi. Kinzi, lumampas ka na.
Hahamon kita sa tayaan ng bato. Ano ba alam mo sa sugal ng Jade? Umalis ka riyan, baguhan. Huwag magdiwang agad, binatang Qin. Unang laban pa lang ito. Meron pa akong si Zuhong, at mukhang nakatulog. Umpisa pa lang ang totoong laban. Eksakto. 3 panalo ang kailangan mo. Hindi pa talo ang dalaga namin. Huwag isipin na isang panalo ang katapangan mo. Malandi kang babaeng ito. Ngayong gabi, magiging akin kayong. Ikaw at ang amo mong babae. Ikaw. Napakabastos sa publiko. Alam ng lahat si Binatang Qin ay isang halang ang kaluluwa. Isa sa panganib ko ang buhay ko para protektahan si Miss Gao sa isang tulad mong salbahe. Ano ang mawalan ng mata? Ghost Eye Lu. Ngayon kukunin ko ang Ghost Eye mo. Nakakalito ang batong ito. Ang ibabaw, may kakaibang marka. May bakas ng jade. Biglang naging malabo. Talagang mahirap hulaan. Totoo, ang tekstura ay parang glass type na jade pero mukhang agata. Ano ba ang nangyayari? Talagang nakakalito. Ang kakaiba ng batong ito. Magulong mga linya, may marka ng kuko at maraming basag. Hindi maintindihan. Marami na akong nakita sa jade. Ngunit itong batong ito ay kakaiba. Wala talaga akong idea. Ghost Eye, ang batong ito. Sa paghusga ng ganitong bato, hayaan muna siyang magsuri. Panginoong Zhu. Ako'y hindi lubos na sigurado. Ano ng problema? Di pa rin sigurado matapos ang mahabang pag-aaral. Mga ugat ng tubig sa kiling na kulay, manipis na balat may makapal na ulap. Ito yelong uri ng material na jade. Hatiin mo ito. Ito. Isang sulyap, 1000 taon ang bumuka. Titig lang, kapalaran ay natatapos. Ang sektang appraisal. Talagang may mga dalubhasang pangdalubhasa. Ako'y nagpapatalo na. Diyos ko, tunay na jade na uri ng yelo, dumadaloy ang tubig sa kiling na kulay. Kailangan kong itala agad ito. Si Binibining daw dito ay talo na sa 2 sunod na laban. Nakakalungkot. Ang delikadong bulaklak, malapit ng mapakain sa alikabok, mga gwardiya, dukutin ang mga mata niya. Hindi kailangan. Ako na ang gagawa. Bilis, dalhin si Panginoong Zhao sa ospital. Binibining Gao, mas dapat mong pagtuunan ng pansin ang sarili mong kalagayan. 2 talo na, itong ikatlong run. Ang magtatapos sa iyong pagkatalo. Dagdag pa, ako'y may sapat na kakayahan. Pagkatapos ng gabing ito, mawawalan ka ng gana sa pagkain, at pangarap lang ang ating mga paglalasing. Dati kong nakita ang sugal sa jade na mapaminsala. Ngayon maaari itong maging katubusan. Ngayong araw, kailangan kong sirain ang aking panata. Ang Yu Yu Fang ay mayroon pa rin. Binatang Qin, hindi ka pa nananalo. Ang 3 dalubhasa namin, si Lolo na lang ang natitira. Ito ang aking pusta. Sa huling run, tataas ang pusta ko. Kapag ikaw ay natalo, ang buong Yu Yu Fang ay magiging ari-arian ng Qin. Binatang Qin, ngayon ay matututunan mo. May mga taluktok sa likod ng taluktok, mga dalubhasa sa likod ng dalubhasa. Ang galing talaga ni Master Wu. Nakikilala niya ang jade kahit walang gamit na ilaw. Ganyan ang tunay na profesional sa kanyang larangan. May imperial na klaseng jade ang batong ito. Teka, baka nagkamali ng tansya si Master Wu. Binibining Gao. Bakit hindi ka pa umalis? Kung aalis, pakakasalan mo ang tarantadong si Kinzi. Paano ko matitiis yun? Hindi pa nagpapatalo ang binibini. Malas ka. Tigilan mo yung kalokohan. Marunong din ako tumingin ng jade, kaya kitang protektahan. Nagkamali si Ginoong Wu. Hindi yan imperial green jade. Shi Tiancheng, ano na namang plano mo ngayon? Si Ginoong Wu ang piniratang eksperto ng Yu Yu Fang. Ikaw na basurang tagapagwalis. Nagdududa sa kanyang husay. Tiancheng, ang pagsusugal sa Jade ay hindi basta-basta lang.
Ang mga awayang pampamilyang ito ay wala sa kaisipan. Umalis ka. Ngayon din, Binibinigaw, pagtiwalaan mo ako. Nagkamali talaga siya. Walang kwenta. Ang binibini, ang nagkupkup sa iyo sa yuyupang dahil naawa sa kalagayan mo. Huwag kang maghambog na may halaga ka pa. Wala kang boses dito. Wukang. Ulyanin ka na. Panalabo na ng mata mo. Para mapagkamalan ang glutinous jade bilang Imperial Green, kung may Imperial Green ngayon, bubutasan ko ang natitirang mata ko. Titigil na ako sa pagsusugal ng jade, magpakailanman. Subukan natin ngayon din, mga gwardiya. Putulin ng bato. Paano ito nangyari? Diyos ko. Hindi Imperial Green, glutinous jade pala. Kalamidad ito. Natalo kahit si Ginoong Wu. 3 beses natalo si Binibining Gao. Totoo. Binibini, binalaan na kita. Hindi ka makakatakas sa akin. ako, natalo na. Lilinawin ko, kahit magdala ka pa ng 3 eksperto o 100 dalubhasa, walang makakatalo kay Master Ghost Eye. Walang sino man dito ang makakapagligtas sa iyo. Bakit ka kumakapit sa maling pag-asa? Sa tingin mo ba may makakapantay kay Master Ghost Eye sa mga naririto? Ikaw, maglakas loob kang harmony si Master Ghost Eye ulit. Kapag natalo ka, mawawalan ka ng mata. Ayoko. Ayoko. Eh ikaw, magpapakabayani ka? Hindi. Ayoko. Nakikita nyo? Lahat kayo duwag. Ako ang hahamo. Gagawin ko. Hoy bata, anong problema mo? Ako ang tagapaglinis sa Jade Palace. Tagapaglinis? Anong sira sa ulo mo? Naipit ba ng pinto ang utak mo? Nangangahas kang. Hominin si Master Ghost Eye. Ito ang pinakamalaking katatawanan. Hindi ko sasayangin ang oras sa isang walang kwenta. Ikaw na tagapaglinis, sadyang naghahangad ng katanyagan. Maging huwaran ka sa iyong estado, hinahamon mo si Master Gianlu. Kawawa ka naman. Ang mga taong katulad niya, naghahangad lang ng atensyon. Malamang, nandito para gumawa ng gulo. Bawat gubat ay may kakaibang ibon, isang hamak na tagapaglinis. Ang manggahas na lumaban, kakanggantingan naman. Tianqing, ikaw, Nangako akong hindi nasusugal sa Jade, pero ngayon hindi ko sila pababayaan. Nagawin kayo o ang Jade Palace. Ghost Eye Lu, ikaw ang may tuturing na dakilang dalubhasa sa pagtasa ng bato. Pinakamahusay sa Vein Analysis School. Takot ka ba sa akin? Akala mo manghuli ako sa reverse psychology. Hindi reverse psychology. Pwede kang tumanggi, pero isipin mo ang chismis. Tumakas si Ghost Eye Lu sa hamon ng isang tagapaglinis sa Jade Palace. Hindi ba yun nakakatawa? Hoy, dahil nagmamakaawa ka na mapahiya, sasali ako sa laro mo. Pero tandaan mo, kapag natalo ka, mawawalan ka ng mata. Pumayag ako, pero tataasan ko ang pusta. Gusto ko ang iyong kamay. Walang hiya kang tagapaglinis. Hindi mo alam ang estado mo. Manghahamon ka para sa kamay ko. Sino ka ba para manghamon? Dinumisan mo ang aking babae. Babae niya. Anong nangyayari? Binibini, ni. Kasama mo ba siya? huwag kang makialam. Binibini, ni. Tanggang naghahanap ng kamatayan. Hinamon si Maltong Matang Luo. Nag-aalala ako sa'yo. Maging byuda ka bago ikasal. Hindi ako matatalo. Babawiin ko ang iyong Royal Jade Pavilion. Akin si Gao Yu. Ikaw na hamak na tagalinis. Nang ahas tumingin sa babae ko, nagkakamalisyosong akala. Binatang Panginoong Qi, natatakot ka na? Takot, nandito si Maltong Mata kasama ko. Bakit matatakot sa tagalinis? Pero alamin mo, ang estado ay nakatali sa pagkatao. Ako ang tagapagmana ng Angkanchin. Ikaw ay isa lamang, maruming tagalinis. Ang buong kamay mo, mas mababa pa sa buhok ko. Tama. Ikaw ang mayamang tagapagmana. Ako'y karaniwang tao. Mukhang mas mahalaga kamay mo. Kung gayon, tayaan natin. Kung matalo ako, buhay ko ang kapalit. Kung ikaw ang matalo, ibigay mo ang daliri mo. Sangayon ka. Tianqing, nababaliw ka na. Tigilan mo ang paghahanap ng kamatayan. Sa Royal Jade Pavilion, siya'y naglilinis o nag-aaksaya ng oras. 3 maestro ang nabagsak. Diretso siya sa libingan.
Tianqing, alam kong nagmamalasakit ka. Pero ang pagtatasa ng hiyas ay nangangailangan ng dunong. Umalis ka na, wag mo na akong alalahanin. Kung mangahas siyang tumaya, mawawala ang daliri niya. Sige. Isusugal mo ang buhay para sa daliri ko, kukunin ko ang buhay na yan. Tatanggapin ko ang tayaan. Taga-kolekta ng basura. Magsalita ka. Paano tayo tataya? Multong matang loob. Sabihin mo kung may Jade. Hindi ba't basurang bato lang ito? Si Tianqing, nababaliw ka na ba? Tingnan mo ang gabok na anyo nitong bato. Walang lumot o pattern na nakikita. Alam ng mga bihasa sa batong hiyas. Walang jade sa loob nito. Binibini, halatang pinapahamak ka ni Shi Tianqing. Tama si Elder Wu Tianqing. Walang halaga itong bat kahit sinong eksperto. Makikita agad to. Gamit ang basurang bato. Kay Master Lu, Binibini ang tao'y di masusukat. Sa itsura lamang, lalo na ang hiwagang Jade. Ang janitor na ito'y nagkakamaling akala. Kaming mga veterano sa batong hiyas, agad kumikilala ng basura. Walang kwenta ito. Tinalo ni Master Luo ang tatlong maestro. Ang mata niya ay parang talik. Mababasa niya ang kawalan ng laman nito. Ang tangang ito'y nagpapahiya lang sa sarili. Aba, hahamunin si Master Luo ng basura. Nagmamalaki siya. Isang maruming janitor. Ang lakas ng loob sumuway. Ang basurang tao'y mananatili. Basura rin ang utak. Binibini, ni malinaw na gustong sirain ka nito. Nais niyang matalo ka sa hamot. walang alam to, Young Master King. Magpapatalo na ako. Ipagkaloob mo na lang siya. Magtiwala ka. Hindi ako matatalo. Hindi mo masasalba ang gustong magpakasira. Binibini, ni hayaan mong maghukay ng sariling libingan. Tama. Kahit ako'y nakikita. Ordinaryong dumilang, walang halaga. Saan kukuha ng jade? Mali. Mali kayong lahat. Kahit di gamitin ang kaalam, alam kong may laman. May jade sa loob. May jade talaga sa loob. Guru Ghost Eyes, hindi ka nagkakamali, di ba? Binatang Ginoong Ki. Hindi ka nagsasalawahan sa aking husgado. Hindi ko magagawa yon, Guru Ghost Eyes. Ang walang kamali ang paningin ni Ghost Eye. Sino ako para pagdudahan yon? Kung may jade sa loob ayon sa'yo, tiyak na may jade talaga. Eksakto, hindi kita ang mga guhit at marka, dahil takip ng itim na lumot. Kung saan may lumot, may jade. Kahit walang Ghost Eye, kumpirmado ko ang katotohanan ito. Ito ay gintong sinulid na jade. Kung may jade ayon kay Guru Ghost Eye, hindi na ito mapag-aalinlanganan. Tunay na alamat sa larangan natin, higit sa abot ng karaniwang tao. Sino ang may lakas ng loob magduda? Ako ang unang tututol, tunay na dalubhasa. Higit sa lahat na bihasero, banal ang kagalingan ni Guru Ghost Eye, nakakahawak ng otoridad sa lahat. Ganap na virtuoso. Guru Ghost Eyes, tinutukoy mo ang gintong sinulid, at kataas-taasang imperial na jade. Itong walang kapantay na gintong sinulid. Hindi ka naman lubos na walang pag-asa. Kahit papaano nakilala mo ang hari ng mga jade. Wukang. Ang matalinong lalaki ay marunong umuro, magsumpa ng katapatan sa akin, at gagawin kitang tagapamahala ng Royal na Jade House na ito. Itatalaga kita bilang punong appraiser ng River City. Hindi ka pa nananalo, Ki. Baka wala namang jade sa batong ito. Iwain mo na. Shi Tianqing, nawalan ka na ba ng bait? Sinabi na ni Guru Ghost Eye na may jade sa loob. Nariyan ang jade. Anong saysay ng paghiwa? Binibini, pagmasdan mo, gusto niyang matalo ka. Pero ang batong ito, walang indikasyon ng jade. Binibini, pinagkakatiwalaan mo, ang maruming janitor, kahit si Lua Ghost Eye ay kumpirmado. Paslangan. Hinahamon ang kataas-taasang otoridad. Anong karapatan mo? Otoridad? Nakangahas kang mag-angkin ng kapangyarihan. Hayaan mong liwanagan kita. Ang batong ito ay kinuha sa potted plant sa may pintuan. Palamuti lang. Impossible. Ang salita ko ang nagtatakda. Mga gwardya, pagputol ng bato. Bago sila magsimulang magputol ng bato, kailangan mong umalis ngayon. Kung aalis, sino ang magproprotekta sa'yo o magtatanggol sa imperial na bahay ng Jade? Kahit na ang batong iyan ay galing sa pasaman. Kumpirmado ni Master Ghost Eye Luo na may jade. Sa loob nito, wala ng oras. Lumabas ka na. Hindi ko iniiwan ang mga taong nangangailangan. Binibini. Bakit pakikipag-usap sa patay na? Wala na siyang pag-asa. Ngayon ipapakita ko sa inyong lahat kung ano ang tunay na gintong ugat na jade. Ang itsura
Ano? Paano walang laman? Walang jade. Walang jade dito. Hindi maaari. Si Master Gianluo ay nakadama ng jade kanina. Diyos ko! Nagluloko ba ang mata ko? Talagang walang jade. Ang husay ng Master ay hindi nagkakamali. Anong nangyari? Walang laman ng batong ito. Talagang walang jade dito. Paano nangyari ito? Ngunit ang mga palatandaan ay nagpapakita ng gintong jade. Ang batong ito ay may mga natatanging katangian. Makikita ng eksperto na ito ay walang laman. Ngunit kayo ay nagkakalat ng kasinungalingan tungkol sa nakakubling jade. Ngayon sabihin mo, sino ang nahiya? Sa laban na ito, tayo ang nanalo. Ikaw, marunong ka talaga sa Jade. Nangako ako na sa buhay na ito, ipoprotekta kita. Hindi ito tama. Sobrang kumpiyansa ko noon. Di ko ginamit ang Ghost Vision. Hindi kasali ang round na to. Nagtatangka kang mandaya. Inis-scam ako ni Gao Yu kanina. Pinagdaanan ako ng 3 round. Ano, ngayon gusto mong magdesisyon sa isang laban lang? Hindi ganoon kadali. Sige, lalaban kami. Kailangan mo ring 3 laban. Unang round. Ituturing na panalo mo to. Binata Kid, wala kaming kasunduan dito. Nandito lahat ng elite ng Jiangchen. Tanungin mo sino mang nandito. Kailangan 3 sunod na panalo. Parehong patakaran para patas. Eksakto. 3 panalo o wala. Ikaw, Wukang. Pinatawad kong mata mo kanina. Bakit? Baka, gusto mong magsalita? Sa palagay ko rin. Kailangan ng 3 laban. Wukang. Sa mga taong ito, ninakawan ba kita? Binibini, para sa may ambisyon ng oportunidad. Ang kahinaan ay dumadaloy pababa. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ikaw, Binibining Gao, huwag mong isiping pagdadala ng pambatang ito ay may kabuluhan. Hindi ka makakatakas sa akin. 3 laban? Sagasaan na. Handa ako kahit kailan. Kasando. Pero sa pangalawang round, tasan natin ang pusta. Ang walang kwentang buhay mo ay hindi sapat na garantiya. Hindi ko tatanggapin. ito ang kayamanang-mana ng Yufa. Nagkakahalagang 30 milyon. Sapat na. Malayo pa. CJ, ano ang hiling mo? Kung sugal na ito, gawin nating masaya. Heto ang alok ko. Kung matalo ka, maghuhubad si Gao Yu. Sa harap ng lahat, walang damit. Ikaw, Kasundo, pero kung ikaw ang matalo, Tigil na ang salita. Dalhin ang batong Jade. Ikalawang round. Ito ang ating tayaan. ngayon, ako ang mauuna. Sinusuri ni Ghost Eye ang Jade. Ilantad. Imperial Green Jade, nagkakahalaga ng 1-0 milyon. Kung ipipilit mo, tatayaan kong walang halaga ito. Walang halaga. Talunan. Nahayag na ang tunay ng kulay. Puno ng jade ang batong ito. Kitang-kita ang mamahaling bato. Shi Qiancheng, matatalo ka ngayon. Ang batong ito, maliwanag na berde, Imperial Grade sigurado. Ngunit sinasabi, walang halaga, kalokohan, ang istambay na ito, nagkukunwari lang, kitang-kita ang galing, sa harap nyo mismo, hindi mo pa nakita, ang tunay na Jade, nung nakaraan, swerteng janitor lang yon. Ngayon, mapapahiya ka. Akala ko may talino ka. Isa ka pa lang. Sinungaling na bag ito. Basura. Mananatiling walang kwenta. Binibining Gao, sa iyong kagandahan, bakit hindi namin pagnasdan? Hobdan. Hanggang hubot-hubad. Hubarin. Hubarin. Binatangkin. Huwag magdiwang agad. Sino ang maghuhubad sa harap ng mga makapangyarihan? Abangan natin. Wala talagang Jade dito. Walang halaga. Biyaksin natin. Talunan. Ngayon mo malalaman, ang kapangyarihan ng Ghost Eye, walang Jade ang makatatakas. Ito. Hindi ito. Ano, paano ito nangyari?
Diyos ko, muli niyang nasilip ang lihi. Paano walang Jade dito? Si Ghost Ilo kanina ay ginamit ang Ghost Vision at siniyasat gamit ang Vein Appraisal. Ang batong ito, kahit si Ghost Eye nabigo, ito. Labag sa kalikasan. Ang batong ito, some iris sa lahat ng alam ko tungkol sa Jade gambling. Di mo ba sinabing 10M ang Imperial Jade? Nasaan ang Jade? Binibiningkin, nakita kong maliwanag. Si Ghost Ilo, ang iyong Vein Appraisal, ay pang nobeto lang. Pangahas mong hinamon ako. Ang batong ito, may 2 bala. Pangsilo sa mga tulad mo, mga bagitong manunugal. Ikaw, taga-4 na paaralan ka ba? Wala akong paliwanag sa'yo. Binibiningkin, ano pang hinihintay? Gusto mo tulong maghubad? Gusto mo akong maghubad dito? Panaginip mo yan. Kin ang dakila, susuway ka ba sa pangako? Sa harap ng mga dito, manunumbalik ka sa salita. Mawawala na ako hiya. Anong gagawin mo? CJ, sinimulan mo to. Ako ang tatapos. Ang Jade Palace ay kay Miss Gao pa rin. Ang kasunduan mo kay Gao ay kanselado na. Ikaw. Sige. Paghubad lang to. Akala mo takot ako sa'yo? Kasi gusto niyong makakita. Ito pong binata. Magpapakita ng todo ngayon. Balat na pinong-pino, mukhang may sakit sa bato. Mas maganda ang ebis mo. Shi Tiancheng, masaya ka na? Lalaban kita hanggang dulo. 3 round. Tandaan mo, kapag natalo ka ulit, mawawala sa'yo. Puto, ng daliri. Jade na mineral. Si Shi Tiancheng. Ang batong ito ay nasa pamilyang Qin 1 siglo na, galing sa lumang mina ng Burma. Napakahirap tiyakin ang halaga. Daan-daang eksperto ang nag-aral ng walang tigil, pero hindi matukoy kung may jade sa loob. Sa 3 round, ito ang pusta. CJ, ano ang pusta? Ikaw ang bahala. Ghost Eye. Sa round na ito, huwag mong gawing mali ulit. Huwag mag-alala, binatangkin. May kakatuwang marka ang bato, may kakaibang aura, mukhang dekalidad na jade, pero parang, baka, ordinaryong bato lang pala, talagang mahirap malaman. Minsan nakala ko, may bihirang Jade, pagkabilis. Parang pangkaraniwang bato, nakakalito ang judgment ko. Mga batong galing Burma, hindi ganito kahirap. Baka ito na ang maalamat na Chow Stone ng Burma. Binibini, 2 henerasyon ng mga cheat, hindi matuklasan ang lihim nito, kaya ni Shi Tiancheng. Hindi siya simpleng tao, kagaya ng iniisip natin. May mahika siyang taglay. Hindi mo ba nakikita? Di malaman? Mag-surrender ka na, sumuko ka na. Mawawalan ka ng kalahati. Gago, ikaw ang may kagagawa nito. Forbidden Appraisal Technique. I activate. Forbidden Appraisal Technique. Ito na ang maalamat na bansagang teknik na pumapasangla ng buhay. Ang teknik na ito, 10 taon ng buhay ang kapalit. Nailabas na ang Forbidden Art, hindi na mapipigilan. Itong tanggang ito, talagang matatalo. Lanan, sabi mo may Jade sa loob. Ramdam ko rin ang Jade. Gago ka. Akala mo maluloko mo lahat sa pagpapanggap na eksperto ka? Sa tingin mo epektibo yan? Nauna si Elder Ghost Time makakita ng Jade. Huli ka sa kanya, kaya natalo ka. Sinabi lang niyang may Jade pero hindi niya inisa-isa ang uri ng Jade. Ang batong ito ay pinakamahusay sa lahat. Imperial Green. Imperial Green, kung tunay na Imperial Green, 1 siglong biyaya. Ang kayamanang ito, paano natuklasan nitong bata na ito ay ganito? Ghost Eye. Anong klaseng Jade? Ang akala mo dyan? Gago, mali ang husay mo ngayon. 10 taon ng buhay ko. Ang ginugol para suriin it at malinaw na nakita ko, may Jade sa loob, pero hindi Imperial Green, kundi di kalidad na Sunny Green. Kung tama ang pagputol, aabot sa halaga nitong 100 milyon. Ghost Ilo, pinapahalagahan mo ito ng 100 milyon? CJ, babayaran ko ng 200 milyon para makuha ito. Kasundo, ano, kung 100 milyon, ang sabi mo, doblehin nating bayad ng tangang para yumaman ka, hindi ba't mainam na kasunduan? Putang ina mong janitor. Saan mo nakuha ang pera? Ang 200 milyon ay galing sa Royal Jade House. Ikaw. Elder Ghost Eye. Sigurado ka ba talaga? Binatakin. Kitang-kita ko ng malinaw. Kung mali ako ngayon, kukurutin ko mismo ang mga matang ito at ihahandog sa'yo. Mabuti, magtitiwala ako ulit. Ngayon, jijibain ko ang reputasyon ng lalaking iyon. Shi Tiancheng, 200 milyon.
Binibini, talaga bang pinagkakatiwalaan mo? Ang malaking pabigat na yan, walang silbiyang palamuning yan. Ikaw naman ang nag-ampon sa kanya. 2 beses na siyang nanalo. Siyempre naniniwala ako sa kanya. Pero, Tiwalang-tiwala ako sa kanya. Kahit masira man ako, paninindigan ko pa rin siya. Pasaway ka, ngayong binili mo na ang batong ito. Hiwain mo na rito mismo. Huwag mong kakalimutan, hindi pa tapos ang pustahan natin. CJ, gawin mo ang gusto mo. Hatiin na yan. Diyos ko, sana naman, huwag naman sana tayo magkamali. Ang Royal Jade House at ay umaasa sa'yo. Kayancheng, dapat tama ka. Isang hiwa ang pagdurusa, isang hiwa ang yaman. Ang isang hiwang ito ay tiyak na langit o impyerno. Sa pagbagsak ng patalim, gugulo ang langit. May tatala sa kasaysayan ng Jade sa River City. Ito na ang pinakamadulang sugal sa Jade na nasaksihan ko. Huling laban na ito. Isang hiwa ang magpasya, isang sugal ang buhay mo. Alamat ito. Imperial Green, tunay na Imperial Green. Tianche, nagawa mo. Iniligtas mo ang Royal Jade House. Diyos ko, tunay na Imperial Green. Binibini, nagtagumpay si Shi Tiancheng. Mababago na ang mundo ng Jade. Imperial Green, una kong makita. Imperial Green mula sa hiwa, di ka panipaniwala. Ang galing, talagang kahanga-hanga. Ang laki ng Imperial Green, pwede gawing maraming pulseras. Halaga nito di bababa sa 500 milyong yuan. Yung lalaking yun, gumastos lang ng 200 milyon para sa Imperial Green. Himala ng pagsusugal sa Jade. Paano nangyari to? Paano? Naibenta ko ang 500 milyong Jade sa 200 milyon lang. Multo matang lupa. Sinira mo ang pagtatasa ulit. Hindi ko to palalampasin. Impossible. 10 taon kong buhay, ang inalay sa pattern discernment. Paano ako magkakamali? Sarahan mo ang bibig mo, walang kwentang uod. Dahil sa'yo, nawala ang 300 milyon. 300 milyon, nawala. Binatakin, mas malalim pa sa pera ang nawala sa'yo. Utang mo pa sa akin. Ang isang daliri. Anong lakas ng loob mo? Usapan ay usapan. Ngayon, kukunin ko na ang daliring yan. Gawin mo, saksakin siya hanggang mamatay. Lumayo ka. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Qi. Kapag hinawakan mo ako, magmamakaawa ka sa Qi. Shi Tiancheng, huwag mo siyang kahabagan. Binatakin, bibigyan kita ng pagpipilian. Aling daliri ang kaya mong mawala? Pumili ng maayos. Sandali lang. Ito ay ang miyembro ng pamilyang Qing ay hindi dapat hiyain ng kahit na sinong aska. Kuya, punong lalawigan, salamat at nandito ka na. Gusto nitong paslit na putulin ang daliri ko. Kuya, hindi natin siya kayang abutin. Hindi ko siya maabot. Binalaan na kitang magsanay ng mabuti. Hindi mo ako nakinig. Ngayon matututunan mo ang halaga ng kayabangan. Makinig ka, bata. May potential ka. Hamon mo ako, 3 na ang sunod kong panalo. Bakit ka pa susugat? Dahil, may alok ako na hindi mo matatanggi. Putang inang sweeper. Alam mo ba sino ang amo ko? Ang pinuno ng Angkanchin. Isa sa 4 na sekta ng Jade Gambling. Si Elder Ting Shanweng ng Kushi Sect. Naku, si Ting Shanweng ba'y nagpakita? Buhong mundo ng Jade Gambling. Nanginginig sa kapangyarihan niyang iyon. Kumakatok sa bundok, gumugulong na bato. Tumutunog para makilala ang Jade. Ang lihim na sining ng Cauchy ay mas nakakatakot kaysa Observation Art. Halos hindi pa natatalo. Tutu, ang Jade Gambling ng Observation Sect ay sa pagmasid ng mga pattern ng bato. Pero ang Cauchy Sect, gumagamit ng lakas loob para panginigin ang bato at malaman kung may Jade. Isang banal na kakayahan. Alam ko lang sa mga alamat, hindi ko akalain na makikita ko ngayon. Isang maestro ng Kushi Sect. Ang pagsusugal ko kay Ghost Ailo ay para lang protektahan si Yu Yufa at si Miss Gao. Hindi ako interesadong makipagsugal sa'yo. Hindi natin sigurado yan. Alam ko kung sino ang huling tao na nakita ng tatay mo bago siya mamatay. Ano? Bago namatay ang tatay ko, sino ang kanyang nakita?
Gagamitin ko ang sikretong ito para makipagsugal sa'yo. Malalaman ko lang pag nanalo ako. Sige, makikipagsugal ako. Shi Tiancheng, nanalo ka na. Bakit ka pa susugal? Akala mo ba'y hindi ka matatalo? Miss, natalo na natin si Ghost Ai Luo. May mas malakas pang kalaban, si Ting Shanwei. Bakit di natin pigilan si Shi Tiancheng na makipagsugal? Ang pagsusugal na ito ay tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Sa tingin ko, hindi siya tatanggi. Ang pagsusugal na ito ay parang busog na nakahanda. Kailangang pakawalan. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Kung papayag ka, ang ating pusta ay ang 500 milyong Imperial Green Jade, ang Yu Yufang, si Miss Gao, at ang buhay mo. Ang Imperial na berde ay iginawad kay Miss Gao. Ang Royal Jade House ay pag-ari rin niya, sa kanya lang iyon. Kung gusto mong tumaya, ang buhay ko ang pusta ko, sa sugal na ito. Sayang, mababa ang halaga ng buhay mo. Tiancheng, ang pagkamatay ng tatay. Walang clue hanggang ngayon. Nandito na ang pagkakataon. Huwag mo itong pabayaan. Kung makatutulong ang Royal Jade House sa paghanap ng clue, kunin mo. Lahat ng sa akin ay sa iyo. Miss, nababaliw ka ba? Para sa isang hamak na janitor, isusugal mo ang Royal Jade House at kaligayahan mo. Kung wala ang tatlong panalo niya, saan ang kaligayahan ko? Ang pagkakataong ito, kailangan kong ipaglaban siya. CJ, Master Tingshan, di ba? Tatayaan ko ng Imperial na berde, si Miss Gao, at buhay ko laban sa iyo. Kasundo, dalhin ang hilaw na bato. Ang batong ito, alam ko na ang lihim nito. Shi Tiancheng, nakikita mo ba ang laman? Mas matanda ka sa akin. Una ka na, kung ako ang unang magsalita, mawawala ang tsansa mo. Di bale, sige na, bata, ang yabang mo, kasi ikay nagpasinda, ako na ang magsasabi. May lavender jade sa batong ito. May laman ang batong ito. Lila na jadate ito. Di ka panipaniwala. Tunay na mahika, tunay na lavender na jade ito. Ang pangalan ay maaaring magkamali. Ngunit ang palayaw ay hindi nagkakamali. Siguro stone hair ay karapat-dapat sa pangalan. Ang kagalingan ng pamilyang Qin sa pagsusuri ng jade ay walang katulad. Nakakahindik ito. Ang lihim ng Stone Knox Sect ay hindi masukat. Ngayong nasaksihan natin, totoo ang mga alamat. Ang teknikong Stone Knock ay walang katapat sa mundo. Ngayoy aking napagtanto. Ang aking dekadang pagsusuri ay parang pulaka sa balon. Ang teknik ni Guru Chin ay nakakakilala ng tibok ng bato. Talagang kahanga-hanga. Ang pamamaraan ng kuya ko ay hindi maintindihan ng mga Diyos. Ang pagkakita nito ngayon ay habang buhay na karangalan. Shi Tiancheng, nagkaroon ka na ng pagkakataong magsalita. Ngunit pinili mong magpakitang gilas kay Miss Gao. Ngayon tingnan mo, ipinakita ng aming guro ang lilang ubod ng batong ito. Paano ka mananalo ngayon? Akin na naman ang Imperial na Jade. Sa akin ang Jade Haven, Miss Gao. Pagkatapos kong wakasan ng basurero, ang walang kwentang buhay niya, ngayong gabi, ikaw ay sasama sa akin sa silid tulugan. Sigurado ba kayong lahat na may lila na jade ang batong ito? Mga mangmang, nahati na ang bato. Nagsasalita ka pa? Maruming taglines. Lumuhad at humingi ng awa. Baka sakaling patawarin kita. Walang galang. Mangahas kang hamunin ang kuya. Siya ay dakilang guro ng Stone Knox Sect. Bawat batang tiningnan niya, malikot ka, di mo alam ang limitasyon mo. Nandyan ang katotohanan sa harap mo. Ayaw mo pang tanggapin ang realidad. Katawa-tawa talaga. Shi Tiancheng, akala ko bayani ka. Ang totoo, isa ka lang tangang palpak. May violet na jade ang batong ito. Nakita nating lahat ng sarili nating mata. Yung pagpapanggap mo na parang ekspertong marunong. Akala mo talaga magaling ka. Mula ngayon, huwag ka nang makialam sa jade trade ng Jiangcheng. Tigilan mo na ang kahihiyan mo. Lihim na teknik ng Kaoshi Sect ay himala talaga. Ang violet na jade nito ay hindi matatanggi. Matigas ang ulo mo. Nagsasayang ka ng oras ng lahat. Tigilan mo ang pagpapakatanga. Master Chin, nandito ang mga elite ng Jiangcheng para masaksihan ng tagumpay mo. Miss, tingnan mo, natalo tayo sa huli. Said ang lahat, isinugol natin ang lahat, at nawala ang lahat. Di pa fully nahiwa ang bato. Di pa talo si Tiancheng. Miss, niloloko ka ba nitong basurero na to? Ayaw mo pa bang magising? Master Qin, magaling ka sa paghawak ng bato. Pero katulad ka lang ni Ghost Ai Luo. Hindi mo ako maihahalin tulad. Pareho kayong mga kulang sa gawa. Mga nagpapanggap na dalubhasa. Mga walang hiya kayong mga impostor. Ito'y twins to, violet sa labas. Pero sa loob, Dragon Jade. Hindi pa to nangyari dati. Jade sa loob ng Jade, Dragon Jade sa ilalim ng Violet. Si Shi Tiancheng, may matalas na mata.
ang mundo ng sugal sa Jade ay magkakaroon ng malaking pagbabago. Ang batong ito mismo, ay tunay na isa sa 1,000,000. Isang walang katulad na kambal Jade, 2 tigre sa iisang bundok, magkamag-anak na dragon sa iisang lungga, kahit ang kuya ko'y hindi nadama. Ngunit itong baguhan, agad nakakita sa katotohanan. Diyos ko, lumitaw ang maalamat na kambal Jade, ang sugal ngayong araw, patuloy na nagpapasabog ng gulat. Isang kamangha-manghang palabas. Ito'y tunay na nakakagula. Lumitaw ang imperial na birding Jade. Ngayon kambal Jade na himala. Jade sa loob ng Jade. Si Shi Qianqing ay napakabata. Ngunit may ganoong kakahayan. Natalo niya si Ghost Ailu. At si Mountain Listener. Ang mundo ng Jade. Hindi na magiging pareho. Isang himalang isang beses sa isang siglo. Ang tinatawag nating kadalubhasaan. Mukhang parang bata ngayon. Nakakaawa. Ito'y hindi natural. Ang mundo ng pagsusugal, nakakita ng di mapaniwalang henyo. Sunod-sunod na tinalo ang mga alamat. Malapit ng buong industriyang ito ay luluhod sa kanya. Binibini, natuklasan nga niya, ang nakatagong layer ng Jade. Tinawag ko siyang walang kwenta, bulag sa kanyang talino. Sabi ko si Qianqing ay di pangkaraniwang lalaki. Qianqing, nanalo ka. Ang tagumpay ko ay pagkatalo mo. Kinzi, may utang ka sa aking daliri. Ghost Eye, akin na ang mata mo. Mountain Listener, ang lihim mo. Boss, magsalita ka agad. Isang mata na lang ang natira. Guro, delikado siya. Makiisa ka ngayon. Hindi ko kayang. You. Itinutulak ng bagong alon ang luma. Nalulunod sa dalampasigan ang dating alon. Di ko inakalang pagkatapos ng mga dekada ng pagsusugal sa mga batong hiyas, matatalo ako ng isa. Batang tulad mo, CJ. Natalo ako ngayon. Sa'yo na ang Imperial Green. Ibalik ang Royal Jade Workshop kay Miss Gao. Ang kasal ni Kinzi at Miss Gao ay kinansela kaagad. At ang sikreto ng iyong ama, sasabihin ko rin sa'yo. Hihilingin ko lang na huwag mong saktan ang mata ng kapatid ko at mga daliri ni Kinzi. Gusto ko ng kanilang mata, pero ang kanilang mata at daliri ay walang silbi. Kailangan ko lang malaman ang huling nakita ng aking ama. Sino ang nakasalamuha niya? 6 na buwan ang nakalipas, ang ama mo ay pumunta sa Frontier Town. Nakita ko siya sa kalye nang hindi sinasadya. Narinig kong paulit-ulit siyang nagtatanong tungkol sa isang iligal na sugalan na tinatawag na Old Factory Street. Sa tingin ko'y ang kanyang pagkamatay ay may kinalaman sa isang tao sa iligal na sugalang iyon. Frontier Town, Old Factory Street. Qianqing, talaga bang pupunta ka sa Frontier Town? Puno iyon ng mga kumukutimbal na pangani. Isang tunay na pugad ng mga ulup. Balita ko'y magulo doon. Masaya ang aking pagkabata, ang aking ama. Sa paningin ko, siya'y parang isang Diyos. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang nawala. Lubusan siyang naglaho sa aking mundo. Nang sumunod na balita ko sa kanya, siya'y naging isang malamig na bangkay na. Ang paghahanap sa pumatay sa ama ko. Ang aking pagkahumaling, ito rin ang aking demonyong kinakaharap. Kailangan ko itong tapusin. Di sasamahan kita. Sasama ka sa akin. Paano naman ang negosyo mo? Kaya kong isakripisyo ang lahat. Nais ko lang na makasama ka. Ang biyaheng ito sa Bayansheng, ang kaligtasan ay ditiyak. Kung makabalik akong buhay, pakakasalan kita. Bagon 3. Hanay 5. Upuan 6. Nako, ang pogi naman nitong lalaki. Ayos ka lang ba, miss? Okay lang ako. Sa susunod, mag-ingat ka sa paglakad. Huwag puro titig sa tiket, masikip sa istasyon. Kapag nasaktan ka, magkakaproblema pa tayo. HMM. Salamat po, sir. O pala, ako si Su Waner. Anong pangalan mo? Shi Qianqing. Hi, Fair. Yung jade na hawak mo ay bihirang lumang jade. Dekada na akong nagkakalakal ng jade. Ngayon ko lang nakita ang ganitong klaseng kalidad. Sir, kung ipagbibili mo ito, bibilhin ko ng 1,000,000. Heirloom ito ng pamilya namin, namana sa mga ninuno. Masyadong mababa ang 20, 30,000 huling presyo. Nasa ospital ang asawa ko. Kailangan ng gamutan. Kailangan namin ng pera. Sige, 30K na yan. 1,000. 20.
Sige na, pare. Kulang ako ng 1-0 ring. Masyadong malaki ang agwat, walang usapan. Hoy kayong dalawa, kailangan ko talaga ng pera. Pwedeng pahiram ng 1-0 eh. Makakarating sa Bayancheng, babayaran ko ng 20 eh. Hindi ako mapagkakatiwala, iiwan kong sangla ang Jade na ito. Okay na yan? Kuya, estudyante lang ako at walang pera. Mukha ba ako? Sumpa, hindi ako nagsisinungaling. Tingnan mo ang kulay ng Jade. Pansinin ang kaliwanagan nito, at ang galing sa pagkakagawa. Karaniwan, ito'y nagkakahalaga ng 100,000 panandang pandagdag. Ikaw. Kung hindi siya naawa, mamadaling kailangan ng pera para magligtas. Ginoo, wala akong pera. Humanap ka ng iba. Ginoo, nakita ninyo. Siya ang nagpahulo. Hindi ako may kasalanan. Sinira mo ang pamanang pamilya, magbayad ka. 30,000 piso, walang tatawad. Siya ang may gawa, hindi ako. Ikaw. Napakautak bata nitong dalaga. Huwag hawakan ang gamit ng iba. Basagin mo, magbabayad ka. 30,000 piso ay malaking halaga. Hindi problema namin. Tulungan ninyo ako. Pag nasira, babayaran mo. Salamin na 30,000. Sobra naman yan. HM, bata ngayon, mapanganib ang pagpapanggap na bayani. Bantayan mo ang salita mo, ingatan mo ang bibig mo. Buhol na buhok sa Jade, hindi masusunog, tunay ito. Itong peking salami, panloloko sa dalaga, babalik din sa iyo ang karma mo. Di ko inakalang sa tren na ito, may makakaharap akong eksperto. Hindi eksperto, pero mga paraan nyo, sawang-sawa na kami dito, nakakahiyang gamitin pa. Humanap kayo ng mas magaling. Gago, akala mo nagbibiro ako? Lahat dapa. Akyatan ito. Plano ko sanang manloob sa tren, pero dahil may gusto magpakabayani, dito na lang natin gawin. Dito mismo tayo magnanakaw. Ihulog niyo ang mga patalim at hindi kayo papatayin. Huwag kayong sisigaw. Binalaan na kita. Ang pagmamagaling ay laging may masamang wakas. Naghahanap lang ako ng pang-inom na pera. Sinira mo ang plano ko, kaya wag mo akong sisihin. Makinig kayong lahat, ibigay nyo lahat ng inyong mga mahalagang bagay. Agad-agad, walang ingay, huwag tatawag ng pulis, baka kayo pa ang makatikim. Kung naloko man siya, hayaan mo na lang, bakit ka pakikilamero? Isinusubo mo kami sa peligro. Tama. Kakilakilabot ang katulad mo, na klase ng tao. Mga Ginoo, pakiusap. Siya ang may gulo sa inyo. Siya ang nakawin nyo. Wala kaming kasalanan. Pero, baka pwede. Si babae na lang ang kunin nyo. Kami na lang ang paalisin niyo. Wala ba kayong hiya? Kasalanan mo ito lahat. Ikaw ang may gawa nito. Oo, kung binili mo na lang sana. Ang Jade doon pa. Hindi sana nangyari ito. Papatayin tayo ng gagong to. Boss, maganda ang hubog ng katawan at mukha nito. Ang mga dalagang taga Maynila. Ang kinis at lambot. Huwag mo siyang hawakan. Gagawin ko ang gusto ko. Anong gagawin mo? Aray, ang kamay ko. Ang kamay ko. Bali ang kamay ko. Boss, okay ka lang. Gusto mo bang mamatay? Huwag mo akong sisihi kapag ako'y naging brutal. Lahat kayo dito, may utang na 10,000 sa akin, kahit pisong kulang. Kapalit ay daliri mo. Kasalanan mo ito lahat. Malas mong tao ka, bakit mo kailangang magpakabida? Bakit ka nagpa-impress at sumira ng lahat? Mga Ginoo. Siya ang pakialamero, hindi ko problema yan. Wala akong pera. Mga kagalang-galang, huwag kaming idamay. Siya ang tanga ng himasok. Wala kaming masamang hangarin. Nagbibiro ka ba? Matapang itong lalak at tama ang ginawa, pero kayo'y kampi sa mga magnanakaw. Kalokohan, kung hindi nakialam tong tanga, sisira ba tayo ng boss? Gusto lang naman ng boss, ng panggastos, di ba? Hindi ito pagnanakaw. Eksakto, kung nanatili kayong tahimik at nagbayad, tapos na sana. Ngayon tayong lahat ay nasa problema. Sigurado tong silog mo, nagpapa-impress lang. Sa magandang dalaga, mga mapanuring Ginoo, kayong marangal. Huwag kaming isama sa mga inosenteng tao. Kasama nitong gulo, mahabag kayo, pakiusap, kahabagan nyo kami. Batang, nakikita mo ang nangyari? Ito ang resulta ng pagkabida mo, walang mga bayani. Ngayon tuturuan kita ng leksyon, hulihin nyo. Aray, saklolo. Aray, ang kamay ko, nabasag ang kamay ko, aruy. Aray naman, boss, iligtas mo ko, ang binti ko. Anong nangyayari? Boss, itong siraulong ito ay isang martial arts master, hindi man lang umikot, sira na agad. Kaming lahat ang lalaking ito.
Siya ay, itong lalaking ito. Bilis kumilos parang kidlat. Siya ay, hindi siya mapipigilan. Sa isang kisap mata, napabagsak niya itong dalawa, na armado. Nagkamali talaga kami. Nakalaban ng maling tao. Sir, paano mo ginawa iyon? Walang dalang armas. Tinalo mo ang dalawang may kutsilyo. Grabe ang galing. Hoy, kayong dalawa. Gusto nyo pa bang magnakaw? Bayani, awa na. Bulag ang mata ko. Hindi kita nakilala. Hindi na mauulit. Nangangako kami. Boss, tanga kami, nagkamali kami, pakiusap. Bigyan nyo pa kami ng tsansa. Sabi ko na sa inyo, mga tangang magnanakaw. Hindi nyo kaya itong master. Kaya niyang talunin. Kayong lahat mag-isa. Kung wala siyang bayani, kami ay parang itik na walang laban, walang kalaban-laban. Ang ibig kong sabihin, hoy, pre, ang galing mo. Ang mga kakayahan mo. Gumagalaw ka parang Huang Fei Hong o IP man. Tara na. Sumakay tayo sa susunod na kotse. Ang mga tao dito. Nakakainis talaga. Boss, sumuko na ako. Huwag mo na akong paluin. Sinong nagsabing mananakit? Boss, anong balak mo? Wala akong nakita. Ayaw kong makisali dito. Hindi kita guguluhin. Sa pagyaman mo. Hoy pare, huwag kang aalis. Ito. Pangalawang, kuya. Anong ibig sabihin nitong kuya? Ang ibig niyang sabihin, hayaan tayong magpatuloy. Wala siyang nakita. Oh, ganun ba? Tumayo kayong lahat. Kayo lahat, ibigay niyo ang pera niyo ngayon. Ito ay isang pagnanakaw. Hoy ganda, bakit mo ako sinusundan? Kuya, bisita ka ba sa Bayan Cheng? Dito ako lumaki sa Bayan Cheng. Kilala ko bawat sulok dito. Samahan kita maglibot. Alam mo ba ang lugay na Old Factory Street, yung iligal na sugalan? Old Factory Street. Kilala mo? Delikado ang lugar na yun. Puno ng mga mamamatay tao, at mga nandarambong na takas. Kwento nila may isang lalaki, nagkamaling pumasok doon, at binugbog ng malala, iniwan ng halos mamatay. May kasabihan kami dito, mas mabuti pang pumunta sa impyerno. Ngayong nabanggit mo na, lalo akong naiinit na tingnan ito. Dalhin mo ako roon. Hoy, sir. Dito tayo. Hoy, hinto ka dyan. Sino itong bagong mukha? Alam mo bang nasaan ka? Ito, Old Factory District 2, di ba? Alam mo Old Factory ito, pero di mo alam patakaran namin. Saan ka kabilang na grupo? Taga Riverside City ako. Balita ko sa Old District ay puno ng kayamanang jade. Pumunta ako, para bumati sa mga lokal na boss. Gusto kong makita kung paano, ang kalakalan ng jade dito. HMP. Akala mo ba ang Old Factory ay parang gintong minahan? Di uubra ang pambabala dito. Simple lang patakaran. Kailangan mo ng kahit low grade na jade bilang bayad. Tama, walang ganitong patunay. Di ka makakapasok dito. Totoo ba tong patakaran? Totoo pala ang balita, na kailangan ng espesyal na permiso. Ito lahat ay ayon sa kagustuhan ni Boss Gin. Makinig kayo mga tol. Ang totoo, nagmadali kasi ako, kaya di nakapaghanda ng jade. Pero promise, taos puso akong nandito para makipag-ugnayan sa inyo. Dodoblehin ko, ang bayad mamaya. Payagan nyo lang ako. Na makadaan na yon. Tama na ang daldal. Mga patakaran ni Boss Gin ay hindi nababago. Walang no grade na jade. Umalis ka na ngayon din. Layas! Labas! Ngayon na, no grade na jade. Si Jay, 10 minuto. Kukuha ako ng jade. PFFT, 10 minuto. Akala mo ba tumutubo ang jade? Huwag kang mangako kung di mo tutuparin. Ang palengke ay puno ng walang kwentang bato. Bumaba na ang presyo ng jade. Gusto ho bang bumili ng jade? Tian Cheng. Hindi man ganoong kahalaga ang glutinous jade, pero mahirap itong makita sa mga hilaw na batong ito. Mahirap talaga. Bakit hindi na lang tayo bumili ng pirasong glutinous jade? Diretso bili. Hindi yan ang estilo ko. Saka, ang glutinous jade ay nasa 1,000 pataas. Hindi ko papayagang kumita sila. Tian Cheng. Ang ibig mong sabihin ay sugal para kumita ng malaki sa maliit na puhunan. Eksakto.
Tian Cheng, siyam sa 10 nagtaya sa gemstone. Kahit mga batong galing sa lumang minahan, may mga sopistikadong peke na ngayon. Maraming eksperto na ang nag-aya. Tatay ko ay nagsugal sa mga bato. Ng 3 taon, nawalan ng lahat. Ayoko sa stone gambling. Scam ang stone gambling. Nasisira ang buhay ng tao. Pero hindi ang akin. Pero, dahil sa dami ng jade pieces, sa pamilihan, ang paghahanap ng glutinous jade ay parang paghahanap ng karayom sa talahibat. Kung susugal ka, baka mas malaki pa ang magastos, kaysa bumili na lang. Huwag kang mag-alala. Tian Cheng. Tingnan muna natin ito. Su Tianhai, sigurado ka bang puputulin ang hilaw na batong ito? Oo, ito na. Ito na talaga. Buksan na nga ito. Panahon na para yumaman. Su Tianhai, walang personalan, pero masyado kang padalos-dalos sa pagsusugal. 3 taon ng sugal, naubos lahat ng pera. Naaawa akong tanggapin ang pera mo. Tama na ang kalokohan. Ayaw mo yata akong magbalik-wasak, makinig ka. May magandang kutob ako. Sa batong ito, totoong fauxite ang materyales nito. CJ, kung ipipilit mo ang sugal, hindi kita pipigilan. Puputulin ko na ito ngayon din. Itim at manchadong balat na may disenyong pino. Hiwain mo't lilito ang kayamanan. Hatiin ang may pananalig. Tatay ko, nagsusugal na naman sa mga bato. Itay, nangako ka ng hihinto sa pagsusugal ng bato. Bakit mo ginagawa ulit ito? Warner, ikaw, anong ginagawa mo rito? Warner, hindi mo nauunawaan, iba na itong pagkakataon. Isusugal ko ang lahat, pero babaguhin ito ang kapalaran natin. Kapag may jade sa batong ito, yayaman tayo. Bibigyan kita ng bakarang pamumuhay, malaking bahay, mamahaling kotse. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko. Itay, 3 taon ng pagsusugal, bahay ng pamilya natin. Matrikula ko, nasayang sa bisyo mo. Kailan ka majay gising? Warner, maniwala ka. Iba na ngayon. Sasaya tayo, pangako. Ang batong pinili mo, sa totoo lang, walang halaga ito. Malas. Walang hiyang bata. Tumigil ka sa panlalait, makinig kang mabuti. 3 taon kong pinag-aralan. Maraming leksyong natutunan. Ngayon, eksperto na ako sa batuhan. Yayaman tayo. Tandaan mo, ang batong ito, sinuring mabuti ang bawat gilid. Tama ang kayarian, perpektong pagkakaayos ng linya, lahat ng indikasyon. Su Tianhai, Oo. tapos na. Tingnan mo. Teka, ito'y. Ito. Paano ito nangyari? Bakit hindi berde? Tatay, natalo ka na naman. Wala na. Diyos ko, ako'y natalo na naman ako. Ano na ang gagawin ko? Sinabi ko na dati, tigilan mo ang pagsusugal. Isinusubo mo ang pamilya sa iyong utang. Warner. Gusto ko lang manalo kahit minsan. Mabawi ang mga talo. Para tayong pamilya ay mabuhay ng maayos. Klasikong kasinungalingan ng sagalero. Ano ang resulta? Lubog na tayo sa utang, at lalo ka pang nalulubog. Sabihin mo, magkano ang inutang mo ngayon? 10,000. Salamat sa Diyos. 100,000. Nababaliw ka ba, Itay? Ang buong pamilya natin ay bangkarote na. Nawalan ka ng 100,000 sa isang pastahan. Paano kami mabubuhay ni Inay? Umalis ka sa harap ko. Tumabi ka. Su Tianhai, nasaan na ang pera? Kung hindi ka magbabayad ngayon, huwag kang magalit kung maging malupit kami. Boss, ako, hindi ko talaga makukuha ang pera. Ikalawang boss sa lumang Factory Street. Nangutang ka kay Panginoong Jin. Gusto mo bang Pwede bang huling pastahan na lang? Kung may jade sa loob, unahin kong bayaran kayo. Ang matitirang utang, tatrabaho ako para mabayaran. 100 piso lang. Gusto mong tumaya? Paano kung walang jade? Sige, yan ang sinabi mo. Naku, ilang libo na utang, hindi hahantong sa kamatayan. Su Tianhai, ang buhay mo, hindi ko interesado. Binibigyan kita ng pagkakataon. Ikaw, pumili ng isang bato. Kapag nanalo ka sa pustahan, mabibigyan ka ng panahon magbayad. Pero kung matalo ka, ang bahay ng pamilya mo ay mapapasa akin. Kasando, sasali ako. Tatay, huwag kang sumugal. Ang bahay na ito lang ang meron kami ni nanay. Kapag natalo ka,
Wala na kami matitirhan. Juan, tiwala ka sa akin ngayon. Mananalo tayo. Tatay, tigilan mo ang pagsusugat. Ganyan ang mga sugarol. Sugal ng sugal hanggang masira, lubog sa utang, di na magigising. Paano mo nasabing hindi ito mapuputol? Kung tiwala ka sa akin, huwag mo piliin ang pirasong ito. Marunong ka ng pagtatasa ng hiyas, di ba? Sabi mo ang batong napili ko noon ay walang mutyang lalabas. At tama nga ang sinabi mo. Batang lalaki, tulungan mo ako. Pumili ka ng bato para sa akin. CJ, tutulong ako ngayon lang. Ginoo, pumili ako ng bato para sa kanya. Wala na kayong reklamo. Sino ka ba para makialam? Wala kang karapatang makisali dito. Hoy, kung paninindigan mo siya, sige walang problema. Susundin pa rin ang patakaran. Pumili ka ng isang bato lang. Kung manalo ka, paglalampasan namin ngayon. Pero ang pakikialam sa iba, ay may kapalit na parusa. Kung matalo ka, kung ako ay matalo, kakainin ko ang batong ito. Magkano ang utang ni Sutianhay sa inyo? Sagot ko ang lahat. Batang lalaki, hindi nagbibiro ang pangalawang Ginoo. Kung matalo ka sa pustahang ito, ipapakain talaga niya. Sa iyo ang batong iyan. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Kasundo, may tibay ka ng loob, bata. Gusto ko ang estilo mo. Susunod kami sa paraan mo. Pasaway. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Umurong ka na habang may pagkakataon ka pa. Pangalawang Ginoo, kung ang halaga ng mutyang ito ay lalampas sa 1,000,000. Hahaha. Sa Tianj na ito, makakahanap ka ng milyon ang halagang jade. Para ka na ring nanalo sa loto. Kung makakita ka man dito, hindi na kita sisingilin ng piso, at ang utang ni Sutianhay ay mabubura. Kasundo, inaantay ko yan. Ikaw, piliin mo to. CJ, yan ang pipiliin ko. Hoy, yan ang pinili mo. Tignan mo, basag ang ibabaw ng batong ito. Walang paint flower pattern. Walang kwenta to. Bulag ka ba? O tanga talaga? Kung may jade man itong basura. Kung basurang, ito ay may jade. Bunutin mo ulo ko, ipatadyak mo, parang bola. Ang pagsusugal sa jade ay hindi mo mauunawa. Sa aking mga mata, Master, ay dekada nang naglalaro sa mundo ng pagsusugal ng jade. Sa tingin mo ba'y magkakamali ako? Ang batong ito, kung magpakita ng jade na nagkakahalaga ng 1,000,000, lalamunin ko ang buong pwestong ito. Hoy, huwag mo ngang lokohin ang sarili mo. Sa galing mong yan, makakita ng mamahaling hiyas ay isa lamang panaginip. Hahaha. Binata, Master sabi ng lahat walang halaga yan. Bakit hindi ka pumili ng iba? Pumili ka ulit. Tian Cheng. Seryoso ito. Mag-ingat ka. Bata, ang batong ito ay galing sa lumang minahan. Pero garantisado ko na walang jade sa loob. Kung matalo ka sa pustang ito, kay Master Jin, kakainin mo ang buong batong ito. Pero sa totoo lang, mabubulunan ka. Hindi ako kakain ng bato, pero babayaran kitang makita na lamunin mo ang pwestong ito. Hindi mo maililigtas ang taong nakahandang mamatay. Tindero, hatiin natin to. Tingnan natin kung siya'y lulunok ng bato o lulunurin ko ang pwestong ito. Tapos na. Nabibiyak na. Ang batong ito, hindi maaaring. Sus Mariosep, may jade. Tunay na jade, hindi ito totoo. Diyos ko po, hindi ko akalain na ang tindahan ko'y may napakagandang jade. Hindi ka panipaniwala. Anong uri ng jade ito? Malamig na malinaw na jadeta, may yelong katangian, at matingkad na asul na ugat. Sakto ang kulay, ang kalidad na ito. Ito, pinulot lang to ng bata ng random. Jade na $1,000,000 ang halaga. Ano nang, Master kaya siya mula sa 4 na pangunahing sekta. Hoy, binata, random kang pumilit na kakuha ng Ice Jaded. Anong swerteng laban sa langit to? Usay ang sandata ko, di swerte lang. Tay, tingnan mo siya. Tapos tignan mo sarili. 3 taon ka nang nagsusugal. Di mo pa kayang pantayan. Kalingkingan niya. Buong buhay ko nang nagsusugal sa bato. Di pa ako nakakita ng ganito kagandang jade. Anak, saan mo nakita? Ang galing-galing na master na to? Tian Cheng. Nagligtas ng buhay ko. Hahaha, mabuti, mabuti, mabuti. Ang galing ng panlasa mo, anak. Pangalawang Master, itong Ice Jade, hindi bababa sa 1,000,000. Tungkol sa pusta natin. Master ka nga, Master. Ngayong araw na ito, Jinner, nakilala ko ang tunay na Master. Ako'y nagpapatalo. Hanga ako. Ang mga utang ni Sutianhay sa pagsusugal. Hahaha, wala na akong utang. Sa wakas, wala nang utang. Hahaha, ang galing. Ha, ito ay kahanga-hanga. Fair.
Tungkol doon, sa pustahan natin kanina. Si Second Master ay mapagbigay. Kaya ako rin, ang kalokohan na yon ay biro lang. Huwag mong seryosohin. Magaling. Binata, disente ka. Anak. Ang binatang ito ay pambihira. Tunggaban mo ang pagkakataong ito. Anong pagkakataon? Oh, tinanong mo ba kung single siya? Tay. Nakuha ko. Ha. Binata, sa edad mo, single ka ba? Mayroon na akong. Kahit na mayroon ka. Kung hindi ka nag-iingat, ang isa pa ay hindi makakasama. Ang anak ko ay, ng Border Town, ang pinakamagandang babae. Tay, pinapanood tayo ng mga tao. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Binata, bihirang makakita ng isang taong kasing talento mo sa Border Town. Isang eksperto sa pagsusugal ng jade. Gusto mo bang bisitahin ang aking Old Factory Street Market? Subukan mo ang iyong swerte. Iyan ang plano. Second Master, bumalik ka na. Lanan. Hoy bata, wala ka ba dito kanina? Sinabi ko sa'yo, kailangan mo ng waxy jade para makapasok sa Old Factory Street. Bingi ka ba? Tapos na ang 0 minuto. Puro salita, walang gawa, walang jade. Kung gayon, lumapit man ka, umalis ka na. Kayong dalawa. Tingnan mo ang iyong kapal. Makakapasok ka sa Old Factory Street, isa ka lang palakang, nangangarap ng gansa. Huwag ka nang magpahiya dito. Gusto mo ba akong magpalaya sa'yo? Ni peraso ng jade, wala ka. Kawawa, umalis ka na. Nakakahiya ka kapag may ginawa kang kalokohan. Pagsisisihan mo. Mga bulag na gago. Bisita ko siyang pinagpala. Paano niyo siya hinarang? Gusto niyo bang matanggal? Master bisita niyo po siya? Hindi ko po alam. Ngayon alam mo na, humingi ka ng tawad. Agad. Paumanhin. Patawad po, hindi ko nakilala ang mahalagang tao. Maaari na po kayong pumasok. Sundan niyo po ako. Kaibigan, mga bantay ko'y bula. Huwag mo silang intindihin. Dito tayo dumaan. HM. Sino ba talaga siya? Para paboran ni Master Eksakto, kanina walang maibigay na jade. Bigla na lang, siya ang yay ng amo. Hindi ka panipaniwala. Anak, ang Old Factory Street ay sentro ng kalakalan. Mga jading mahirap tayay o sobrang mahalaga lang ang nakakarating dito. Ganito ang sistema namin. Trabaho ko ang siguruhing ligtas ang transaksyon ng mga negosyante dito. Master may itatanong po ako. Nakilala niyo na ba ang isang tao na pinakangangalan Shiling Feng? Ginoong nakilala mo na ba si Shiling Feng? Nakilala ko si Shiling Feng. Siya ang pinakamatunog na sugador ng jade na nakilala ko. Dumating siya sa Bayancheng ilang taon na ang nakalipas at naghari sa lumang Factory Street. Kayang tumagos ng bato ang kanyang mata. Walang jade sa mundong ito ang nakakapuslit sa kanyang paningin. Oo, talaga. Narinig ko rin ang mga kwento. Noong panahong iyon, binago niya ang kalakalan ng jade. At naging alamat. Tinawag namin siyang head ng jade dito. Tunay na alamat ng ating panahon. Tian Cheng, kamag-anak ka ba ni Shiling Feng? Siya ay aking ama. Diyos ko! Kaya ikaw ang anak ng head ng jade na si Shiling Feng. Kaya pala ganyan kakagaling. Pinagpala ako ng langit, parang nakatagpo ako ng ginto sa'yo, kahit walang jade sa mga batong hinalughog. Tatay, ano pong pinag-uusapan? Pangalawang tiyo. Matapos pumunta sa inyo ng tatay ko, bigla na lang siyang nawala. Alam niyo po ba kung kanino siya huling nakita? O kung saan siya pumunta? Ang titulong dalubhasa sa bato ng tatay mo ay para lang makipagkita sa isang tao sa lumang pabrika sa isa pang alamat na kilala bilang ang Bato Adik. Ang Bato Adik. Ang Bato Adik. Burmese siya sa pagkapanak. Ipinanganak sa mga minahan mula pagkabata na paligiran siya ng mga hilaw na bato. Karamihan ay tinitignan lang ang bato batay sa karanasan. Pero iba siya. Nakikipag-usap siya sa mga bato. Nakikipag-usap sa mga bato. Wala namang bibig ang mga bato. Paano sila makikipag-usap? Iniinspeksyon ng iba ang bato. Siya'y nakapikit, kinakalatok at hinahaplos ang bato. Tinitimpla ang kanilang ibabaw habang bumubulong ng mga orasyon. Ang lalaking Burmese pala. Ang kanang palso. Ang kanang palso, isa sa 4 na pangunahing paaralan ng pagtatasa ng jade. Diyos ko, akala ko'y mito lamang. Ang mga alamat tungkol sa pagtatasa ng jade ay pawang kathang isip. Ginoong bakit gusto ng aking ama na makita ang haling sa bato? Hindi ko alam, baka dapat ay diretsuhin mo siya kung ano talaga ang sinabi sa iyong ama. Nasaan na ang haling sa bato? Nandoon. Gino, haling sa bato. Jenner. Di mo kita tulog ako. Tigil ang ingay. Gambalain mo pa ako. At babatuhin kita. Kuya, espesyal talaga ang ugali nito. Mabuti pang, bumalik na lang tayo paggising. Ginoong tingnan mo ang batong ito. Tuyo ang panlabas na layer.
Walang palatandaan ng jade, walang kahit aninong lant iyan, lalong walang buong jade, walang kwentang bato. Ang matandang iyon, pinagkakandili ang, walang halagang batong ito. Seryoso? Ano nung sinabi mo? Basurang material lang ito. Sino ka para magsalita? Magtuturo ka sa dalubhasa. Ang batong ito, inabot ng kalahating buhay, sa paghahanap sa Laokeng, para mahanap itong jade. Kayamanan, walang halaga sa paningin ko. Ang paghula ng batong hiyas ay, nangangailangan ng tekstura, kulay na banda, at disenyong ibabaw. Walang ganito ang, batong dala mo. Alam mo ang batayan, ngunit hindi ang lihim. Ang paghula ng bato ay sining, na hindi kayang abutin ng mga amateurs na tulad mo, hindi mo maintindihan. Ang simpleng itsura nito ay, may tagong siksik na, at pambihirang bigat. Kilala ng mga eksperto, ang kayamanan nito. Tama si Master Shichi. Ang batong ito, ay may bihirang Fulushu na jade. Fulushu, ano yun? Ang dekalidad na Fulushu. Paano ito nangyari? Ang payak na batong ito. Ang maalamat na Fulushu na jade, pinagsamang berde, pula at lila, sumisimbolo sa biyaya, yaman at habang buhay. Pambihirang-bihira. Sa mga taon sa sugal ng jade, kahit Imperial Green na jade, ilang beses ko nang nakita. Ngunit itong dekalidad na Fulushu, hindi ko pa napapanood, ni narinig man lang dati. Dakilang manggagat. Walang kapantay ang koleksyon ninyo. Sa buong Bayancheng, nangunguna ang batong ito. Binata, ang iyong pagkukuro ay kahanga-hanga. Ang makilala ang batong ito bilang Fulushu na jade, kalahating taon na ang nakaraan. Si Xiaoling Feng lang ang pantas na manggagat. Binata, paano ka nagkakamukha? Si Xiaoling Feng ang aking ama. Tutoy, anak ka ni Xiaoling Feng, kaya pala ang galing mo sa paghuhula ng batong hiyas. Dr. Bato, gusto ko lang malaman, ang pinag-usapan ng ama ko, at niyo noon, bakit ko sasagutin yan, dahil lang sa tanong mo? Pag maganda ang pakiramdam ko, baka isipin ko, ngayon, walang himala. Dr. Bato, nakakairita, huwag mo akong gambalain sa pag-idlip. Umalis ka na. Layas. Hoy matanda, makinig ka. Bakit ang bastos mo? Naglakbay ako ng malayo. Hindi ka man lang magsalita? Pakialam mo ba yan? Tigil-tigilan mo ko, pati tulog at utot ko. Wala akong sasabihin sa'yo, kaya dagdagan mong ngipin mo. Ayaw magsalita? Sige. Tera mga tao, tingnan nyo. Itong si Dr. Bato, nagbebenta ng pekeng hiyas. Walang mutyang jade sa mga batong to. Ayaw pa bang bumangon, ha? Tera mga tao, tingnan ninyo ito. Itong matandang manloloko. Ninakawan ako ng 100,000 piso. Kung hindi siya magpaliwanag ngayon, hindi ko to palalampasin. Sarhan mo ang bibig mo. Kayo na ang humatol mga kababayan. Itong matandang sinungaling, hindi lang pera ang ninakaw. Ang anak kong babae ang target pa. Itong matandang government, 20 anyos pa lang ang anak ko, ikakasal mo pa sa kanya? Tay, ano ba yung sinasabi mo? Hindi ba't panig to kay Shi Tiancheng? Kayo na po ang humusga mga kapwa ko, itong girang na manyak. Binibiktima ang batang anak kong dalaga? Tama na ang kalokohan mo, Shi Tiancheng. Huwag mong sabihin di kita binigyan ng sansa. Ang tatay mo noon ay nakahanap ng mas maganda pa sa aking Fulushu na dekalidad na jade. Ngayon, ikaw naman ang haharap sa kaparehong destino. Kung tunay kang magaling, humanap ka ng mas magandang bato kaysa sa aking triple blessing na jade at dalhin mo rito. Kung wala kang mahanap, lumayas ka na. Huwag mo na akong istorbohin. Ang batong mas maganda pa sa pinakamainam na Fulushu. Sa ganitong maikling panahon, saan mo kami papahanap? Sa tingin ko'y sinasadya ng matandang ito, naguluhin tayo. Hindi ko babaguhin mga kondisyon. Kung hindi nyo ito matugunan, kasalanan nyo yan. Hindi ko problema yan. Tandang manginibig ng bato, maaari po bang? Tigil, ayokong tawagin ulit matandang manyak ng tatay mo. Ang tanging jade na hihigit sa Fulushu ay ang Imperial Green, ngunit napakabihira ng Imperial Green. May pagkakataon tayo. Sa taunang Stone Gambling Fair, sa lumang minahan ng Myanmar ngayon, kung may matalas kang mata, makakakita ka ng napakagandang kayamanan. CJ, pumunta tayo sa Myanmar. Kahit ito ay hilagang Myanmar, ang dekorasyon dito ay pambihira. Tunay na karangyaan sa totoo lang. Mukhang mahirap ang hilagang Myanmar. Ngunit sa sinaunang minahan ni Laokeng, sagana sa mga bilyonaryo, di mabilang na tao ang yumaman sa pamamagitan ng jade at mga negosyong hiyas. Kaya naman, ang marangyang interior dito, kapantay ng sa atin. Ito ang tunay na yungib ng karangyan. Tara na. Binata Leo, ito ang taunang suhulan ng hiyas sa hilagang Myanmar. Puno rito ng pambihirang kayamanan. Hindi ako pumunta para sa karaniwang jade. Oo nga, tama, sa kakayahan mo. Ang pinakadalisay na jade, na Imperial Green ang para sa'yo. Magpatuloy.
Sino ang pinag-uusapan nyo? Binata ko, inakala naming darating ka ngayon. Walang batong hindi mo makikilala. Ngunit may tunay na dalubhasa rito. Isang bihasa, gaano kagaling siya? Binata ko. Yaong lalaki, si Shi Tiancheng siya. Ang kanyang kakayahan sa pagpili ng bato ay bantog, ni si Ghost Eye Luo ay hindi kalaban niya. Ang hamak na kakayahan ni Ghost Eye ay hindi ko pinapansin. Ang pagtalo ng dalubhasa mo sa kanya ay hindi ka pagmamalaki. Ang mahiwagang sining ni Binatang Liu, si Shi Tiancheng, ay hindi katunggali mo. Ngunit mabuting maging maingat. Sa huli, si Shi Tiancheng ay tuso at hindi pa natatalo sa pagpili ng bato. Ipinapayo ko, mag-ingat ka sa kanya. Ako ang iwas sa kanya. Hindi siya karapat-dapat doon. Titingnan ko. Tiancheng. May tao roon na patuloy na nakatingin sa'yo, mukhang may masamang intensyon. Wala yon, mga matagal ng kalaban noon pa man. Maligayang pagdating sa mga panauhing pandangal, sa taunang pagsusugal sa mamahinang bato ng Myanmar, muling pagkikita nating lahat. Mga kagalang-galang na bisita, narito sa inyong harapan, batong hilaw bilang isa. Galing sa Lauheku Mining Area ng Myanmar. Siksik na panlabas na balat, malinaw na guhit ng mineral, mataas na posibilidad ng naglalaman ng dekalidad na jade. Kaya pala yan siya. Ang master ng Lingju Sect. Lingju Sect. Tiancheng. Ano tong Lingju Sect? Naku po, hindi mo alam to, di ba? Ang Lingju Sect, ang pinaka-misteryosong, sa apat na paaralan ng pagtingin sa Jade. May taglay silang, espesyal na kakayahang damhin, ang lakas ng lahat ng bat. Dito nila natutukoy, kalidad at lokasyon ng Jade. Sa loob ng batong hinalay, mga master ng Lingju, kayang tansyahin ang halaga, sa pamamagitan lang ng enerhiya, ng may katumpakan, walang palpak. Nako, ang galing naman. Imperial Green Jade. Sa ilalim ng 50 milyon, kurakot yan. Si Binatang Master Liu ng Dragon Rise, 10 milyong yuan ang taya. Ang bilis magdesisyon. Sa tingin ko, maganda rin ang Jade na ito. 15 milyon ang aking taya. 20,000 taya ni Binatang Master Liu. 25 milyon. Sino ang may lakas ng loob na humamon kay Binatang Master Liu para sa kayamanang ito? 30 milyon. Mayroon pa bang handang tumaya ng mas mataas? Si Tiancheng. Sabi ni Kinzi, dalubhasa kang tagatasa na may pambihirang kakayahan. Bakit naman, hindi mo natasa ng tama ang jading ito? Paano kung nakita ko ang tunay niyang halaga? O kaya hindi ko nakita? Shi Tiancheng, natalo mo na si Ghost Eye Luo at ang tatay ko noon. Napatunay ng iyong galing. Ngunit laban kay Binatang Master Liu na ito, mga teknik mong pantasa, ay parang turuan ng isda na lumangoy. Hoy, ito ay laban sa pagtaya ng Jade. Tungkol ito sa talas ng mata at puhunan. Bakit ka nagpapanggap dito? Nagpapanggap? Bakit ko kailangan magpakitang gilas sa mga talunan? Sino ang tinatawag mong basura? Ito ay pagtaya sa Jade. Nakikita nating lahat ang halaga ng mga batong ito, ang mga hindi makabayad, ang tunay na basura. Tiancheng, humanap na tayo ng piraso, mas maganda sa full show, tulad ng Imperial Green na Jade. 100M lang ang hiniram natin kay Second Master, huwag sayangin sa kapalaluan. Alam ko, hindi ako magpapalinlang sa kanila. 30 milyon, unang tawag. 30 milyon, pakalawang tawag. 30 milyon na benta na panalunan ni Young Master Liu, pagbati, sa pagkapanalo sa lot hash isa. Gaya ng inaasahan, puro salita walang gawa, pakitang tao lang. Shi Tiancheng, ngayon ipapakita ko ang tunay na kapangyarihan. Ang dalisay na yung Green Jade ay nagkakahalaga ng 50 tandang bawas 60 milyon. Hindi sulit ang pagod ko. Naisip nga talaga niya, ito'y glass type Zhengyang Green na Jade. Ayon din sa kanya, ang rough Jade na ito ay nagkakahalagang 50 hanggang 60 milyong yuan, tulad ng sinabi mo, Binatang Liu. Lalong gumaganda ang takbo. Pero, ano naman kung nakuha niya? Wala siyang lakas ng loob magtaas. Tumpak. Kahit ma-identify niya, ano magagawa niya? Sa Jade Auction, presyo ay katumbas ng halaga. Walang pera, walang baratilyo.
Mga kagalang-galang na panauhin. Ito ang pangalawang raw jade sa ating auction. Galing sa Uru River Mine ng Myanmar. Core zone, makapal at pinumbala. Kurbadong python bands. Patakaran ng pine flower. Mataas ang tsansang Imperial Green. Panimulang tawad, 30 milyon. Imperial Green, Tian Cheng. Narito na ang inaantay natin. Kailangan lang ito ni Kuya Tianche. Tunay na Imperial Green ito, pero maraming depekto ang jade. Malaki ang epekto sa kalidad nito. Ang batong ito, 80 milyon lang ang halaga. Di kayang tapatan ang kay Stone Fanatic. Fu Lucio. Binatang Ginoong Leo, ano ang assessment mo? Imperial Green na ito. Pero pinakamababang klase ng Imperial Green, pinakamataas na. Halaga ay 80 milyon. Waluhan. Hoy, kung ganun, 30 milyon lang ang simula. Kahit 70 milyon ang bilihin, may 10 milyon tayong kita. Kunin na natin to. 30 milyon si Binatang Ginoong Leo. Di ka ba tataas? Tao, ilagay nyo na ang taya. Bakit huminto kayo sa pagtaya? Tanda. Sa mundong ito, wala nang mas magaling mag-verify ng bato kaysa kay Ginoong Leo. Nakikita niya ang katotohanan. Bulag sila rito. TSK. Anong kayabangan nila? Di natin sila pwedeng hayaang magyabang. Tayuan natin ng konti ang presyo. Ang Su family ng Bayan Shanghai. Ang pamilyang Su ng Bayan Shanghai ay nagtaas. 50 milyon. Hinablot mo pa sa akin. HMP. Gusto pa nitong bata. Usan natin ang plano niya. Shi Tiancheng. Magaling ka sa pagkilatis ng jade. Tunay nga ang husay mo. Ngunit ngayon, hindi sapat ang kadalubhasaan. Pera ang makapangyarihan dito. Ang may malalim na bulsa ang mananaig. 55 milyon ang tinaas ni Gilio. Tiancheng. Limitado ang pondo natin. Kung bibilhin natin ito, wala na tayong pambili ng Emperor Jade mamaya. Wala na tayong pagkakataon. Tama siya, Tiancheng. Huwag makipag-agawan sa pagtaya. Itabi ang pondo para sa mas magandang bato. Ang sining ni Liu Jinyu sa espiritual na pagdama. Alam niyang ang halaga nitong bato ay 80 milyon talaga. Kaya, itataas natin ang taya hanggang 75 milyon. Bigyan natin sila ng 5 milyong kita. Ay, Naiintindihan ko na ngayon. Itataas lang natin ang kanilang bid nang hindi talaga manalo. Pauubusin natin ang pondo nila. Kahit manalo sila sa bid, walang kita na matitira sa kanila. Eksakto. Sakto yan sa estilo ko. Ako na ang bahala dito. 60 milyon. 65 milyon. 70 milyon. Kagalang-galang na bisita. Bakit kayo nagbabid laban sa sarili? Ano, hindi ba ako pwedeng magbid laban sa sarili? Siyempre naman, siyempre. Ngayon, nagbid ang bisita ng 70 milyon. May mas mataas pa ba? Binata Leo, tingnan ninyo. Subukan natin pang huling beses. Ibigay na natin kung gusto nila. 75 milyon. Ginoo, magtataas pa ba kayo? HMPH. Siyempre, hindi na ako magbibid. Kasing tindi ng pagnanasa nila. 75 milyon na una. 75 milyon na pangalawa. 75 milyon pangatlong tawag. Nabili. Ang batong ito ay kay Binatang Ginoong Liu. Pwede sana nating makuha sa 50 milyon. Ngayon 75 milyon ang gastos. Sumpungin si Shi Tiancheng. Dinaya tayo ng 25 milyon. Shi Tiancheng. Babawian ko ito. Grabe ang tapang mo, Tiancheng. Para kang may master plan, nasilo mo sila ng husto. Tiancheng, ang sarap sa pakiramdam. Kitang-kita sa mukha nila, ang kaba, halatang nagngingit-ngit. Dati ay mayabang sila. Ngayon tayo ang nanguna. Talagang kasiya siya. Binatang Ginoong Leo, di natin matitiis ang kahihiyan. Pagkatapos ng subasta, pagsisisihan nila ang paghamon sa atin. Mga pinagpipitagan ng bisita, susunod ating ihahaya ang pinakamahalagang bagay, isang maalamat na batong mula sa pusod ng Myanmar. Tunlon River na minahan, hinukay mula sa pinakamalalim na bahagi ng minahan. Ang pambihirang bagay na ito ay lumikha ng ingay.
Ang hilaw na batong jade na ito ay tiningnan ng dose-dose ng eksperto at may mataas na potensyal para makalikha ng pinakamataas na Imperial Green. Panimulang tawad, Japanese Yens 50 milyon. Nucleo Imperial. Ito ang maalamat na Nucleo Imperial. Hindi ito karaniwang Imperial Green Jade, kundi ang maalamat na Nucleo Imperial Jade na minsan lang sa Nucleo Imperial. Ang pangalan pa lang ay nagsasabi na. Ito ang kumakatawan sa rurok ng perpekto sa Jade. may iba't ibang antas ang Imperial Green. Ang pinakamababang antas ay Imperial Mist na ating nakita. Pangalawa ang Imperial Flame, ang pinakamataas na antas. Diyos ko! Ang Imperial Heart! Ang Imperial Heart! Pambihira ang Jade na ito, libo-libong bilyonaryo ang mag-aagawan para dito. Akala ng mundo ordinaryo lang itong Imperial na Jade, pero nakikita ko ang tunay nitong halaga. Ang batong ito, kahit 1 bilyong yuan, gintong nila pa rin. Tama, tama. Pero binatang Ginoong Leo, ang pondo natin ngayon, 300 milyon na lang ang natitira. Mga baguhan lang ang iba, hindi dapat kabahan. Maliban sa demonyong Shi Qiansheng, baka makipagkumpetensya sa atin. Tian Cheng. Kung tunay nga ang Imperial Heart, magkano ang tunay nitong halaga? Kung gagawing pulseras, madali itong aabot ng 1.5 bilyon. Sandali lang. Sisiguraduhin ko sa 1 bilyon, may kita pa rin dito. Hindi pera ang problema ngayon. Ang tunay na problema ay sina Qinzi at Yang Master Liu. Hindi basta-basta pakawalan ang raw jade na ito. Mga kagalang-galang na bisita, maaari nang magsimula ang pagtaya. 50 milyon. 60 milyon. 70 milyon. 80 milyon. 90 milyon. 100 milyon. Ikaw, Tatay, tigilang ang walang patumanggang pagtaya. 100 milyon lang ang kabuoang pera natin. anak, nananaksak lang ako ng dila. Kahit 100 milyon lang. Kailangan nating magpanggap na malakas para takutin sila. Young Master Leo, tingnan mo ito. Akala mo madaling matakot si Liu Jinyu? Isa-isa 0 milyon. 200 milyon. 300 milyon. Diyos ko, nababaliw na ba sila? Nagtatayaan laban sa sarili. Ganyan talaga ang ugali ng bagong yaman. 300 milyon para sa Jade. Ako'y uurong na. Tapos na tayo. Hindi natin natakot sila. Hindi siya natakot sa atin. Siya pa ang nagpatakot sa atin. 300 milyon isang beses. Oh, ang lakas ng loob kanina. Parang bagyong nagwawala. Ngayon biglang napipi. Kakarampot na pera lang pala. Nang ahas kang hominin. Si Ginoong Leo sa kayamanan. Shi Qiansheng, akala ko ba may tunay kang kakayahan? Puro ka pala salita. Talagang nakakabigo ka. Tian Cheng, anong gagawin natin? Ang Emperor's Heart Jade, na 1.5 bilyon ang halaga, binabarat ni Ginoong Leo ng 300 milyon. Di natin kayang tapatan. 100 milyon lang meron tayo. Paano tayo makikipagagawan? 300 milyon 2 beses. Shi Tian Cheng, di ako makapaniwalang. Di mo makuhang mag 300 milyon. Yabang mo kanina, puro hangin lang pala. Nasaan na ang tapang mo? Nanalupig ng 300 milyon? Kawawa naman. Yang panuloko mong ginawa, di ka na makakatakas ngayon. Itong Emperor's Heart Jade, ako si Liu Jinyu, panood. Ako ang sumusuporta sa alok ni Shi Qiansheng. 350 milyon. Gao Yu. Nang ahas ka mag-alok ng 350 milyon. Anong problema? Binatang Qin, kapos ba sa pond? Ikaw, Yamang hindi mo kayang pantayan ang alok, mas mabuting umalis ka na. Ang magaspang na batong jade na ito ay pag-aari ni Shi Qiansheng, hindi ikaw. Huwag magyabang ng maaga, Gao Yu. Hindi pa ito tapos. Yu, bakit andito ka? Huwag ka nang makatakas mag-isa. Saan man ang puntahan mo, susunod ako. 350 milyon, una na. 350 milyon, pangalawa na. 350 milyon, huling tawa. Nabenta. Maligayang pagbati, Shi Qiansheng. Tagapanalo ng lot 3.
Yu, salamat sa lahat ng ito. Huwag mo akong pasalamatan. Ang sa akin ay sa iyo. Sa pagitan natin, hindi kailangan ang pasasalamat. Kahit sa pinakamalapit, ay karapat-dapat sa pasasalamat. Pinaghirapan mo ito. Ngayong nasa atin na ang bato. Balik tayo sa lumang kalye ng pabrika. Juan. Alam kong may iniisip ka. Pero ang relasyon, hindi tungkol sa mad alien, kailangan may pangmalayuan. Tatay. Kay Gao Yu lang ang tingin ni Tian Cheng. Nawalan na ba ako ng pag-asa? May pag-asa pa nga ba? Hindi natin mahuhulaan ang pag-ibig. 'Di ba? Naniniwala ang tatay mo sa ganda at talino mo. Mas hihigit ka kay Gao Yu. HMM. Kahit anong mangyari, lalabanan ko para sa pag-ibig. Tian Cheng, hindi ako si Suko. Si Tian Cheng. Kinzi. Liu Jinyu, sa liwanag ng araw, ano ba ang balak? Si Tian Cheng. Di ko inasahan na nandito kami. Ikaw ang bida sa subasta. Kinuha mo ang jade ng emperador. Gusto niya ang Master Leo. Panahon na para bayaran ang utang. Sa sugal ng Jade, magkalaban tayo, pero sa dami ng tao, lamang ako. Ano naman? Pananakot sa dami. Sa kakaunting tao. Tama, ang lakas ang mananaig. May problema? Ngayon, wala nang sasagip sa'yo. So good. Ang kapal ninyo. Ang lakas ng loob mo. Sino ang may gustong magkagulo sa Old Factory Street? Bumaba ka na ngayon din. Ginoong Jean 2. Ano ang pagdalaw ng iyong kamahalan sa aming simpleng komunidad sa magandang araw na ito? Kinzi, Liu Jinyu. Ang kapal ng mukha ninyong dalawa, na gumawa ng gulo sa aking teritoryo. Akala niyo ba, hindi ako umiiral? Ginoong Jin. Lahat po ito ay isang pagkakamali lang. Nandito lang kami para kausapin si Shi Chanchen. Wala nang iba pa. Oo. Huwag po kayong magkamali, Ginoong Jean. Pag-uusap. May daladalang patpat para magkwentuhan. Akala niyo ba ako ay isang 3 taong bata? Makinig kayong mabuti. Shi Chanchen. Ang Emperor's Heart Protostone na nakuha niya, 30% ay akin. Ano? Ang batong ito. May parte ka. Ano ngayon? Maglakas loko kang hawakan. Ang pag-aari ko. Hindi po. Hindi namin magagawa yan. Kahit na kami ay nais mamatay, hindi kami maglakas loob. Hawakan ang inyong pag-aari, tama? Tama. Chancheng, ano ang desisyon mo? Tian Cheng. Huwag mong babaan ang mga ito ngayon. Kinzi. Noong nakaraan ay pinalampas kita dahil sa iyong ama. Hindi kinain ang iyong daliri. Hindi ka lamang nagsisisi, patambang mo pa ako. Ang pagpapaubaya sa iyong paghamak ay aking pagkakamali. Ginoong Jin, baliin ang 2 daliri niya para maturuan ng respeto. Ginoo, huwag po, huwag. Nagkamali po ako, pangako, Ginoo. Ang mga daliri ko. Ginoong Jin, patawad po. Patawad, hindi na mauli. Patawarin niyo po ako ngayon. Chancheng, paano naman si Liu Jinyu? Paano aksyonan? Siguro. Ayokong makipag-usap sa kanya. Nakakahilo ang kanyang itsura. Poong Guro. Pangalawang Panginoon. Bugbugin niyo siya. Patawarin mo ako, Pangalawang Panginoon. Hindi na ako babalik sa kalye ng lumang pabrika. Diyos ko po. Ito ang wala pa akong nakita. Perpektong jade na katulad nito. Ramdam ko ang tibok nito. Buhay ito, ang puso ng emperador. Ang tunay na puso ng emperador. Sa lahat ng jade sa mundo, ito ang pinakamakapangyarihan. Mabuning manggagahasa, ang puso ng emperador ay higit sa iyong swerte, kasaganaan at habang buhay na jade. Walang duda. Tiyak na ganoon. Sobrang lamang ito ng napakalayo. Ayon sa ating kasunduan, sabihin mo sa akin kung nasaan ang aking ama. Gusto mo ba talagang malaman? Kailangan kong malaman. 30 dangal sa pinto ng impyerno, natakpan ng yelo sa dulo ng taba. Ang ama mo noon ang hari sa pagkilatis ng jade. Upang hamunin ang mga tunay na dalubhasa, hinanap niya ang aking guro, ang Diyos ng taba. 60 taon na ang nakalilipas.
Sa isang sugal na may jade, nakuha niya ang buong minahan ng Hpakan. Naging anino ng emperador sa Hpakan. 40 taon na ang nakaraan, ang kanyang taba ang nakatuklas ng pinakamalaking berteng jade, nakakuha ng bilyon-bilyon, 30 taon na ang nakalipas. Bigla niyang pinamigay ang kanyang yaman, nagpunta sa kabundukan, naging ermitanyo, ngunit nanatiling hari. Ang Diyos ng taba. Nitong mga dekada, lahat ng mga pinakamagaling kina taga-Kilatis ay humamon sa kanya, ngunit ang lahat ng bumalik ay nagwakas sa kapahamakan. Baka ang Diyos ng tabak ang pumatay sa kanila? Hindi. Impossible. Tinalikuran ng aking guro ang kasikatan. 30 taon na ang nakaraan at naging ermitanyo. Bakit niya papatay? Ang mga dakilang taga-Kilatis. Mukhang kailangan ko siyang harapin. Ginoong si Asia Chanchen ay narito upang makipagkita. Isang taon na ang nakalipas. Lumapit si Shiling Feng sa akin. Ano siya sa'yo? Siya ang aking ama. Walang kapantay ang kanyang husay sa sugal ng bato. At hinamon niya ako. Ngunit natalo siya sa akin. Alam ko. Siya'y nagsuka ng dugo pag-uwi at namatay sa kalye. Lahat ito ay dahil sa'yo. Ngayon, ako'y maghihiganti para sa ama. Sa paghahamon sa'yo. Ikaw. Ang nag-aangking pinakamahusay na manunugal. Tama, si Tian Cheng ang tunay na numero 1, kamakailan, natagpuan niya ang pinakamataas na Imperial Green, ang malamat na puso ng emperador. Tian Cheng, kung hindi siya ang pinakamahusay, walang ibang karapat-dapat. Mabuti. Nasisiyahan ako sa paghahamon sa mga kampyon. Yamang ito'y sugalan. Si Tian Cheng. Kung matutukoy mo ang jade sa loob ng batong ito, ibibigay ko sa iyo ang buong minahan ng Hpakan. Ang buong rehiyon ng Hpakan. Diyos ko, noong nakaraang taon, ang export ng jade ng Hpakan sa buong mundo ay umabot. Halaga ng transaksyon ay 68 bilyong yuan, na 60% ng Myanmar sa kalakalan ng jade. Ang pagkontrol sa Hpakan ay ang pagdomina mula pagdimina, pagproseso hanggang kalakalan, buong supply chain. Sa mga nagdaang taon, ang merkado ng jade ay tumataas na muli. Sa susunod na 5 taon, ang produksyon ng Hpakan maaaring lampasan ng 1 trilyong yuan. Ibig sabihin, luluhod ang industriya ng jade sa impluensya ni Chanchen. Tian Cheng, hindi ka panipaniwala, alam kong mananalo ka. Huwag magdiwang muna. Kapag hindi mo natukoy ang jade sa batong ito, ang buhay ninyong lahat, kung hindi ninyo malaman ang jade sa loob ng batong ito, isusuko ninyong lahat ang inyong buhay sa akin. Panginoong Yidaw, napakalayo na ng biro mo. Tama, narito kami para sa sugal ng bato, hindi sugal ng buhay. Higit sa lahat, isinugol mo ang lahat ng buhay dito. Ang sugal sa bato ay laging para sa makapangyarihan. Si Tian Cheng. Umalis ka na ngayon, kasama ang $1 trilyon kong minahan sa pagan. Oh, lahat dito, magiging jade materyales. At mamamatay dito. Isang hiwa, kahirapan, isa pa yaman. Sugal para sa langit o kamatayan. Nasa kamay ninyo ang kapalaran. Si Tian Cheng. Kung hindi ka makapagsugal, ito. Mamumuhay ng marawasa o mamamatay. Masyadong mahirap ito. Tian Cheng, naniniwala ako sa'yo, kaya mo to. Ipagkakatiwala ko buhay ko sa'yo. Tian Cheng. Ang paghihiganti sa ama mo, ang iyong pagkakulong at demonyong taglay, tapusin na natin ngayon. Pusta. Kasali ako. Ang walang kwentang buhay ko, di abot ng trilyon. Alam kong kaya mo. Ginoong Jin, sasali ka rin? Hinding-hindi na. Ulit pang pagkakataon para makuha ang minahan ng pakhang. Trillions ang halaga niya. Sandali, sugal ang gagawin mo? Lahat kayo sasali? Eko. Sasali na rin ako. Sa huli, buhay ko ang puhunan. Sige, tatanggapin ko ang pusta. Bago maubos ang insenso, dapat mong sabihin kung anong uri ng jade.
Sa loob ng isang pagkasunog ng insenso, dapat mong sabihin sa akin, anong uri ng jade ang nasa loob ng batong ito? Tianqing. Makapal ang balat ng batong ito, at malinaw ang linya ng python bell. Sa teorya, dapat may berdeng jade sa loob. Pero napansin, sa python belt na ito, maraming maliliit na bitak na makasisira sa kulay berde. Kaya inaakala ko, glutinous rice jade na may bahagyang berde. At hindi maganda ang kalidad nito. Glutinous rice variety? Imposible. Talagang imposible. Ang hamong ito, nasa $1 trilyon ang pusta. Paano natin gagamitin ang pinakamababang uri ng jade? Black jade ang nasa loob. Tingnan mo ang mga bahaging ito na may bahagyang maitim na kulay. Ito ang mga katangian ng black jade. Kapag ganap na maitim ang kulay nito, ang halaga nito, pantay sa Imperial Green Jade. Ginoong Jin, huwag kang matakot sa pustahang ito. Ang itsura ng balat ay nagpapakita ng glutinous rice jade. Glutinous rice jade. Hindi. Masyadong mapanganib ito. Kapag natalo tayo, ang ating buhay ay nakataya dito. Sa palagay ko, ito ay black jade. Mahigit 1 milyong yuan ang halaga. Tama si Ginoong Jin. Pinangangahas si Blade Master ang batong ito sa mataas na pusta. Dapat ito ay napakahalagang materyal. Pero tingnan ang tekstura ng balat. Posibleng black jade. Ginoong Jin, huwag mong ipagkamali ito. Tumaya tayo sa mga bato. Ang panlabas na anyo nito ay glutinous rice jade. Hindi. Huwag mong tingnan lang ang panig na iyon. Tingnan mo ang mga batik na ito. Dito. Ito ay black jade. Masdan ang mga halamang singaw na magkakapangkat na anyo. Baka ito ay Imperial Dragon Jade. Tigilan ng haka-haka. Hindi pa nagsalita si Tianqing, manatiling kalmado. Tama, Tianqing. Ano ang anal ISIS mo? Hindi ito glutinous rice jade. Hindi rin black jade. Ni hindi Imperial Dragon. Ito ay isang ordinaryong bato lang ito. Hindi. Ay ito. Tianqing, nagkakamali ka ba? Makinis ang balat ng bato. May kumpletong guhit at disenyong parang bulaklak. Kahit di maganda, jade pa rin ito. Paano naging ordinaryo? Laban ito sa lahat ng batas ng pamumusta. Impossible. Talagang imposible. Ang hari ng pagkikiskis, bakit siya gagamit ng walang halagang bato sa napakataas na pusta? Siya ang hari ng pamumusta. Libu-libong eksperto. Ang natalo na sa kanya, ito, hindi maaaring maging isang karaniwang bato. Tama, Tianqing. Hindi ito biro. Ang buhay at kayamanan natin, nasa kamay mo na. Tingnang mabuti, baka may nakaligtaan kang mahahalagang detalye. Tianqing. Baka si Blade Master ay gumamit ng kakaibang paraan para itago ang tunay na kalidad. Masyadong kainahinala ang pastahan. Dapat tayong mag-ingat. Si Tianqing. Bilisan mo. Umagos na ang oras natin. Isang hiwa ang magbubukas sa langit, isang hiwa ang magdedestino sa'yo. Si Tianqing. Ang lahat ng buhay ay nakasabit sa'yo. Magiging bilyonaryo ka ba? O mapapahamak dito? 30 taon na ang nakalipas. Ibinigay mo ang iyong kayamanan. Umurong sa kabundukan. Bakit? Naniniwala ako. Nakita mo ang katotohanan sa mundo ng pagkukunwari at awayan. Umurong sa rurok ng tagumpay. Ang pag-alis sa kasikatan ay nangangailangan ng tapang. Ang ganitong tibay ng loob. Bihira ang makakamit. May 3 antas ang sugal ng bato. Baguhan, sa anyo tumataya. Dalubhasa, sa kagalingan. Pantas, kaluluwa ang puhunan. Ang tunay na sugal ng bato ay nagpapakita ng kalikasan ng tao. Ang iyong yaman at katayuan ay mabigat na pasanik na kasisilaw sa mga sugapa hanggang sa pagkaligaw. Ngunit, may paraan pa rin para umiwas sa panganib, ang anak na nagpakasama. Sa laban na ito, ako ay layas na ako. Hindi na ako sasugal. Nababaliw ka ba, Tianqing? Buong minahan ng pagganyan. Ganun na lang susuko tayo. Si Blade Master ang nagpakana nitong sugalan, marahil para subukan ang iyong tapang. Kapag umatras ka ngayon, wala nang pag-asa. Hindi siya pwedeng tumigil ngayon. Ang layo na ng narating natin kapag tayo ang nanalo. Sagana na tayo habang buhay. Ang pag-urong mo ngayon, kawawa naman. Kapag hindi ka sumugal, mamamatay silang lahat dito. Talagang susuko ka na? Tama na ang pagsusugal ko.
Ngunit ang hindi pagsugal ay kamatayan. Ginoo, ang sugal na ito, sarili kong desisyong tigilan. Ilalagay ko ang buhay ko bilang pantubos. Kaawaan mo na lang sila. Iligtas mo ang mga kaibigan ko. Tianqing. May nakaintindi rin sa wakas kung bakit ko inayos ang sugal na ito. Mga nagpapanggap na champion. Masyadong mayabang, bulag sa kayabangan. Hindi natutong magpigil o ng tunay na tagumpay. Ang Heart Cloudstone na ito, sumasalamin sa anumang iniisip mong anyo nito. Bawat hula mong gagawin ay magkakamali. Ang bato ng Mesmer. Ito ang bato ng Mesmer. May narinig akong bali-balita. Kapag ang mga sugador ng hiyas ay tumitingin sa kalaliman nito, nagsasalamin ng kanilang mga pagnanasa, nagpapakita ng katugmang disenyo ng jade, kahit mga immortal, hindi matatakasan ang akit nito. Tianqing, tama ang pag-iwas mo sa sugal. Yun ang tunay na pagkatalo. Shi Tianqing, sa harap ng napakalaking kayamanan at nakamamatay na panganib, ikaw ang kauna-unahang nakapagpigil sa sarili. Hindi matanggap ng ama mo ang kabiguan. Nilamon siya ng galit. Hindi ko siya pinatay. Ang mundo ng pagsusugal sa jade ay walang awang laban ng pakikipagbuhay. Daming sugador ang nawala sa sarili. Ngayon ko lang, naiintindihan ng tunay. Ang pag-iwas. Ang tunay na tagumpay. Eddie, nanalo ka sa sugal na ito. Tutuperin ko ang pangako. Lahat ng pagan minds ay sa iyo na.